Please, like, share and subscribe. My Master. Kabanata 1171 hanggang 1180. Divine at Demonic Medical Canon. Umupo si Yang Yian sa tabi ng bintana, nakatingin sa langit sa labas, na ibang tanawin. Ang buong ibabaw ng sasakyang pangkalawakan ay natatakpan ng isang mahiwagang hadlang, ngunit hindi ito natatakot sa malakas na hangin na humihip. Habang pinapanood ang sasakyang pangkalawakan na lumilipad sa dagat ng mga ulap, ang puso ni Yang Yian ay huminahon. Nang walang ibang magawa, sinimulan niyang tingnan ang pamana na iniwan ng kanyang amo na si Yun Changxi sa kanyang isipan. Ang ikalawang pamana na iniwan ng matanda ay sumasaklaw sa lahat, na may maraming mga bagay. Kinailangan ni Yang Yian ng panahon para pag-aralan ito ng dahan-dahan. Hindi na kailangan mag-alala tungkol sa mahiwagang kapangyarihan ng 12 Supremes na pangunahing pinag-aralan niya. Ang Lotus Root Clone ay pareho. Nang binabasa ito ni Yang Yian, nakita niya ang seksyong medikal sa kanyang isipan. Sa pagkakataong ito ay binalak niyang mag-aral ng mabuti ng medisina. Sa paghusga mula sa mga gawain ni Lu Haitang, ang buong mundo ng paglilinang ay higit na mas maunlad kaysa sa maliit na daigdig ng bundok at dagat, o ang mga batas ay mas malawak, at ang katumbas na langit at lupa at lahat ng bagay ay higit na mas maunlad. Kunin ang pagkalaso ni Lu Haitang bilang isang halimbawa. Sa mundo ng paglilinang, mayroong ilang mga laso na maaaring direktang pumatay ng mga tao. Kahit na ang yugto ng Mahayana ay maaaring mapinsala, hindi banggitin ng iba pang mga mababang antas na magsasaka. Upang maging ligtas, plano ni Yang Yian na mag-aral ng medisina. Ang gamot na itinuro ng matanda noon ang pinaka-basic. Madaling pagalingin ang mga mortal, ngunit ngayon ay kailangan niyang harapin ang lahat ng nabubuhay na bagay sa mundo ng paglilinang. Ang gamot na natutunan niya noon ay halatang hindi na applicable. Ang pamana na itinuro ng matanda sa kanyang isipan ay para sa mataas na antas na pamana ng mundo ng paglilinang. Hindi niya pinag-aralan ng seryoso at komprehensibo ang seksyong medikal. Hinanap lamang niya ang lason ng Eye Soul Silkworm para sa detoxification ni Lu Haitang, ngunit hindi niya ito pinag-aralan ng komprehensibo. Ito ay tumatagal. Higit sa 1 o 2 araw upang pag-aralan ang mana ng medisina. Nang matagpuan ni Yang Yian ang mana ng gamot sa kanyang isipan, nagulat din siya. Ang pamana ng gamot na itinapon ng matanda sa kanyang isipan ay talagang may 3 yugto, itaas, gitna at ibaba. Ang pamana ng bawat yugto ay isang malaking halaga ng impormasyon para sa kanya. Ayon sa impormasyong iniwan ng matanda, ang mga medikal na pamana na ito ay pawang minana mula sa isang sinaunang medikal na banal na lupain, na katumbas ng isang buod ng medikal na landas na naitala sa isang panahon. Maaaring gamitin ang lahat ng mga salita tulad ng detalyado, komprehensibo, sistematiko, at iba pa. Ang nilalaman ay sumasaklaw sa lahat, at halos lahat ng maaaring isama ay kasama dito, maging ang kabanata ng medikal na elixir, ang kabanata ng lason, mga kakaibang bato at halamang gamot, mga meridian acupoints, ang soul purple na palasyo, at iba pa. Basta't ito ay may kaugnayan sa landas ng medikal, lahat ay kasama dito. Kabilang sa mga ito, ang poison path ay talagang bahagi ng medikal na landas, at isa pa rin itong malaking kategorya. Naisip ito ni Yang Yiu at hindi ito nakakagulat. Kung may pagkalason, mayroong detoxification. Ang detoxification ay responsibilidad ng mga medikal na practitioner. Kung maaari kang mag-detoxify, maaari mong natural na gumamit ng lason. Ang prinsipyo ay pareho. Ang una ay gumagamit ng lason, at ang huli ay nagde-detoxify. Ang medikal na mana ay may matunog na pangalan ang banal at demonyong medikal na Class Eco. Ito ay nahahati sa 3 bahagi, itaas, gitna at ibaba. Ang itaas na bahagi na, the attributes of all things, ay pangunahing pinag-uusapan ang tungkol sa mga katangian at katangian ng lahat ng bagay sa mundo, kabilang ang siklo ng paglago ng kapaligiran at mga pakinabang at kawalan, kung anong uri ng mahiwagang gamot, kakaibang mga bato at mga halamang gamot ang maaaring tumubo sa anong lugar at kapaligiran, at iba pa. Ang gitnang bahagi ay, orihinal na batas, na pangunahing pinag-uusapan kung paano palaguin ang lahat ng maayos sa pamamagitan ng pag-unawa sa mga katangian ng lahat ng bagay, at iba pa. Sinasabi nito ang tungkol sa isang tiyak na nilalang o organismo, kung ano ang dapat na katulad nito, kung ano ang kakanyahan ng ugat nito, kung anong mga katangian ang lilito kung may problema o nakatagpo ng anumang mga pagbabago, at iba pa. Ang susunod na bahagi ay, paglikha at kahabaan ng buhay, na nagbubuod sa unang 2 at inilalapat ang mga ito, pinagsasama ang mga natutunan. Sa teorya, maaari nitong pagalingin ang anumang sakit, na sinasabing may magic ng paglikha at ang lihim ng mahabang buhay. Ito ay isang napakalaking paksa, at hindi alam ni Yang Yiu kung ito ay totoo o hindi, ngunit ang mga pangalan ay medyo kakaiba at kahanga-hanga. Ang pangalan ng medical inheritance ay tinatawag na Divine Demon Medical Classics, na ikinagulat ni Yang Yiu.
Alam niya na ang mga magsasaka ay talagang hinahabol ang pag-akyat sa immortalidad. Dapat ay mas angkop na tawagan ang pangalan ng medikal na mana na Divine Demon Medical Class X, ngunit ito ay tinatawag na Divine Demon Medical Class X, na talagang medyo kakaiba. Natutulog ang matanda, at wala siyang lugar para itanong ang tanong na ito, ngunit hindi mahalaga kung itatanong niya ito ngayon. Ang gusto niyang gawin ay pag-aralan ang mana ng medisina. Ang mga pangalan ng tatlong bahagi ay nakaakit ng maraming interes sa kanya. Kung pinag-aralan niya ang tatlong kabanata ng medisina para paalisin ang lason sa kaluluwa ni Lu Haitang noong nakaraan, wala sana siya sa huling sandali. Nanganganib niyang ilipat ang lason ng kaluluwang yelo sa kanyang kaluluwa. Kaya't si Yang Yiyo ay may matinding interes sa tatlong kabanata ng medisina ngayon. Lalo na ang lason na nakapaloob dito, gusto niyang pag-aralan ito ng walang kamalayan, dahil sinabi ni Mu Wengxiang na ang babaeng Kumongyu na may mga mata sa kanyang ulo ay isang disipulo ni Yuan Xian Master, at si Yuan Xian Master na nakatira sa ikasyam na palapag ng spaceship ay master ng lason, at ang kanyang disipulong si Kumongyu ay kilala bilang Little Poison King. Kaya interesado si Yu sa lason sa Divine Demon Medical Classic. Sa katunayan, hindi niya alam na congenital psychological suggestion ito. Ano siya? Sa isip niya ay isang magandang bagay na pag-aralan ang Divine Demon Medical Classic sa lalong madaling panahon. Pagkatapos ng lahat, may mga masters ng lason sa sasakyang pangalan Gaang. Kung may nangyari talaga, magkakaroon siya ng tugon at hindi magiging pasibo. Higit pa rito, ang pag-aaral ng medisina ay isang mahusay na merito para iligtas ang iyong sarili at ang iba. Ang pangunahing punto ay ang pag-save ng mga tao gamit ang gamot ang magwawagi sa puso ng mga tao. Ang matandang si Lu Haitang ang pinakamagandang halimbawa. Kung hindi niya alam ang paraan ng alchemy at maaaring gumawa ng mga table tasks para kay Lu Haitang, mag-aalaga ba sa kanya si Lu Haitang, isang mahusay na magsasaka ng Mahayana, isang maliit na magsasaka? May kikialam ba siya sa mga gawain ng pamilya Li? Siyempre hindi. Kaya't kailangang pag-aralan ang The Divine and Demon Medical Classic. Anyway, maraming oras sa spaceship. Ngunit kailangan ng mahabang panahon upang basahin ang tatlong kabanata ng The Divine and Demon Medical Classic, hindi pa banggitin ang pag-aaral nito ng maigi. Para sa problemang ito, naisip ni Yang Yiyo ang isang babae na makakatulong sa kanya na malutas ang problema ng oras. O hindi ito dapat maging isang babae, upang maging tumpak, ito ay dapat na espiritu ng itim na lotus. Matapos ang yugto ng pagsasanib, ang nascent soul at ang primordial spirit ay naghiwalay, at ang primordial spirit ay bumalik sa dagat ng kamalayan, na nagpapahintulot sa Black Lotus Seed na magbago at mag-upgrade, na naging isang tunay na itim na lotus. Ang espiritu ng itim na lotus ay lumitaw, at ang babaeng tumatawag sa kanyang sarili na itim na lotus ay nagsabi kay Yang Yiyo na kailangan niyang gamitin ang dagat ng kamalayan ni Yang Yiyo upang maibalik ang alaala ng unang lotus sa sinaunang panahong mundo, o ang mana, at kailangan niya ng komprehensibong paggaling. Dahil may espesyal na pangangatawan si Yang Yiyo, ang dagat ng kamalayan ng primordial spirit ay iba sa mga ordinaryong tao, na bagay para sa kanya. Nagkasundo ang dalawa na ang itim na lotus ay umiral sa dagat ng kamalayan ni Yang Yiyo at pinalusog ng kapangyarihan ng kaluluwa ni Yang Yiyo. Bilang kapalit, tuturuan ng Black Lotus Lady si Yang Yiyan ng ilan sa kanyang kasalukuyang memory inheritance, at ang Black Lotus Space ay magagamit ni Yang Yiyan. Sinabi niya na ang Black Lotus Space ay hindi lamang magagamit para sa pagmumuni-muni, pag-unawa at paglilinang, ngunit maaari ring ikulong ang mga kaluluwa ng iba upang labanan ang kaaway. Bagamat hindi pa ito nasubukan ni Yang Yiyan sa ngayon, kung ito ay totoo, ang Black Lotus Space ay maaaring ikulong ang kaluluwa ng kamalayan ng kaaway, na magiging isang supernatural na kapangyarihan laban sa kalangitan. Sinabi sa kanya ng Black Lotus Lady na ituturo niya sa kanya ang Black Lotus Dafa, na isang lihim na paraan na ginagamit upang kontrolin ang Black Lotus Space. Hindi pa naitatanong ni Yang Yiyan ang tanong na ito. Naisipan niyang pumunta sa Black Lotus Space para pag-aralan ang Divine Demon Medical Classic, at naisip ang tanong na ito. Sa pagsasalita tungkol sa pag-aaral, walang lugar na mas angkop kaysa sa Black Lotus Space, dahil ang Black Lotus Space ay walang hangganang kadiliman. Kung maaari kang umangkop dito, maaari mong panatilihin ang iyong isip mula sa anumang mga distractions. Ang pangunahing punto ay ang oras sa Black Lotus Space ay 10 beses kaysa sa labas ng mundo. Ang 10 araw sa Black Lotus Space ay isang araw lamang sa labas ng mundo. Ang mahusay na kaginhawaan na ito ay napakaangkop para sa kasalukuyang sitwasyon. Kaya't gumalaw ang isip ni Yang Yiyan, at napagtanto niyang pumunta siya sa dagat ng kamalayan upang hanapin ang Black Lotus Lady. Dagat ng kamalayan. Black Lotus. Sigaw ni Yang Yiyan. Sa susunod na sandali, ang itim na lotus ay kumikislap na may itim na liwanag, at ang espiritu ng itim na lotus ay naging isang babae sa itim na damit. Kailangan kong pumasok sa Black Lotus Space.
Sinabi mo noong nakaraan na maaari mong ituro sa akin ang lihim na paraan ng pagkontrol sa espasyo ng itim na lotus, Black Lotus Duffa. Nagbibilang pa ba? Hindi nagpatalo si Yang Yian at direktang nagtanong. Tumango ang babaeng itim na lotus at sinabi, may panata tayo sa pagitan mo at sa akin, kaya natural kong tutuperin ang aking pangako at ituro sa iyo ang Black Lotus Duffa. Natigilan si Yang Yian. Hindi niya inaasahan na ganoon pala kaprangka ang babaeng Black Lotus. Nang hindi siya nag-react, nakita niya ang itim na lotus na babae na nakaturo sa kanyang kaluluwa, at sa susunod na sandali ay isang mensahe ang lumitaw sa kanyang isipan. Salamat. Nagpasalamat si Yang Yian sa kanya. Hindi, aayusin ko ang iba pang mahiwagang kapangyarihan at ituturo ko sa iyo mamaya. Ngayon ang aking kamalayan ay nagising, at ang aking alaala ay nalilito pa rin at nangangailangan ng oras upang mabawi. Sabi ng babaeng Black Lotus. Tumango si Yang Yian at sinabing, walang nagmamadali. Maghintay hanggang sa halos gumaling ka. Pupunta muna ako sa Black Lotus Space. Pagkatapos sabihin iyon, umalis si Yang Yian sa dagat ng kamalayan. Matapos buksan ang kanyang mga mata, ang mukha ni Yang Yian ay nagpakita ng pagkagulat. Kabanata 1172 ang 5 elementong hayop ay Nalasan. Ang Black Lotus Duffa na itinuro ng Black Lotus Woman ay hindi komplikado. Ito ay talagang isang lihim na spell. May koneksyon siya sa Black Lotus. Maaari niyang buksan ang espasyo ng Black Lotus sa pamamagitan ng pagbigkas ng sekretong spell at ipasok ito. Tungkol naman sa pagkakakulong sa kaluluwa ng iba na binanggit ng babaeng Black Lotus, ito ay talagang isang uri ng pagkuha ng kaluluwa. Hanggat ang kapangyarihan ng kaluluwa ay mas malakas kaysa sa kalaban, maaari itong sakop ng kalaban at ang kalaban ay maaaring puwersahang mahayla sa espasyo ng Black Lotus. Ang mga lihim na spelling na ito ay maaaring gawin sa pamamagitan ng pagbigkas ng mga ito, ngunit sa pilitang paghila sa kaluluwa upang palakasin ang tao, ang pagpigil dito ay magiging backfire, na lubhang mapanganib. Sa makatuwid, ang espasyo ng Black Lotus ay maaari lamang pumili ng mga tao ng parehong kaharian o may katulad na mga kaluluwa upang ikulong ang kaluluwa ng kamalayan ng iba. Sa kabilang banda, ang ikinagulat ni Yang Yiu ay ang lihim na spell ng Black Lotus Duffa ay may kalamangan na kaya nitong kontrolin ang oras ng Black Lotus Space. Noong nakaraan, ang oras na pumasok siya sa Black Lotus Space ay naayos, na 10 beses ang oras, ngunit pagkatapos na mastering ang secret spell ng Black Lotus Duffa, maaari niyang ayusin ang time ratio sa 1 hanggang 1,000 sa Black Lotus Space. Ito ay isang napakalangit-defying at kamangha-manghang mahiwagang espasyo. Ibig sabihin, pumapasok na siya ngayon sa Black Lotus Space o Dark Space, at inaayos ang oras sa maximum na 1 hanggang 1,000. Sa oras na iyon, ang kanyang kaluluwa ay mananatili sa Black Lotus Space sa loob ng 1,000 araw, at 1 araw lamang ang lilipas sa labas ng mundo. Paanong hindi matutuwa si Yang Yiu sa gayong supernatural na espasyo? Iba sa panahon ng 1,000 beses sa labas ng mundo, mayroon siyang sapat na oras upang pag-aralan ang Divine Demon Medical Canon. Agad na gumalaw ang kanyang isip, binibigkas ang lihim na mantra at pumasok sa Black Lotus Space. Ito ay walang hangganang kadiliman, pagkalipol at katahimikan. Kung isa itong ordinaryong tao na walang outside world, siguradong mababaliw siya sa espasyong ito. Matapos ma-master ni Yang Yiu ang Black Lotus Duffa, siya ang naging master ng space na ito. Wala siyang anumang psychological pressure sa pagharap sa walang hanggan na kadiliman. 1,000 beses, ang paglilinang ni Yang Yiu ay katumbas ng pagbubukas ng cheat. Siyempre, ang tanging disbentahan ng Black Lotus Space ay ang kaluluwang kamalayan lamang ang maaaring pumasok, at ang orihinal na katawan ay hindi makapasok. Sa madaling salita, dito, ang tulong para sa paglilinang ay upang maunawaan ang paglilinang ng mga supernatural na kapangyarihan at iba pa. Ngunit ito ay sapat na. Sa huling yugto ng paglilinang, ang susi ay gumamit ng oras upang maunawaan ang lahat ng mga lihim ng mahiwagang kapangyarihan. Sa isang puwang na 1,000 beses na mas malaki, siya ay may 1,000 beses na mas maraming oras kaysa sa iba. Sa ilalim ng normal na mga pangyayari, tumatagal ng 10 taon upang maunawaan ang parehong mahiwagang kapangyarihan. Matapos makapasok si Yang Yian sa Black Lotus Space, maaaring tumagal lamang ng halos 1 buwan upang linangin ito. Naiintindihan ito ng iba sa loob ng 1 taon sa labas ng mundo, ngunit maaari niya itong maunawaan sa loob ng 1,000 taon sa Black Lotus Space sa parehong oras. Sa ganoong posibilidad na lumalaban sa langit, ano ang hindi mauunawaan? Sa tahimik at tahimik na kapaligiran, mabilis na inayos ni Yang Yian ang kanyang isip at nagsimulang mag-aral ng Divine Demon Medical Classic. Ngayon ang pinakakulang ay oras para sa pag-unawa. Ang oras ni Yang Yian sa Black Lotus Space ay lumipas araw-araw, at nalubog siya sa pag-unawa sa Divine Demon Medical Classic. Pagkaraan ng 7 taon, sa wakas ay natapos niya ang Divine Demon Medical Classic mula simula hanggang katapusan.
Tinawag niya itong klasikong medikal na isang banal na class eco. Ang kaalaman ni Yang Yian sa medisina ay ganap na umabot sa isang bagong taas, at masasabi pa nga na siya ay nagbukas ng pinto sa isang bagong mundo para sa kanya. Ang pinto sa mundo ng medisina. May mga detalyadong anotasyon para sa bawat item sa Divine Demon Medical Classic. Ito ay isang kumpletong libro na naglalaman ng karunungan ng hindi mabilang na mga sinaunang medikal na master na nakinabang ng husto kay Yang Yio. Masasabing kung malulutas niya ang Yuan Shen poison ni Lu Haitang ngayon, makakahanap siya ng 12-dosenang o daan-daang pamamaraan sa loob ng ilang minuto at madali itong malutas. Siyempre, ang natutunan niya ngayon ay teorya, isang napakalaki at klasikong teoryang medikal na matatawag na isang himala. Upang talagang gumanap ng isang epektibong papel, kailangan pa rin itong ipakita sa pagsasanay. Ang kaalaman at sikreto ng 3 kabanata ng Divine Demon Medical Classic ay ganap na nakalagay sa isip ni Yang Yio. Sa sandaling ito, siya ay katumbas ng isang treasure house ng medikal na kaalaman ng isang panahon noong sinaunang panahon. Siya, taos-puso ring humahanga sa kanyang amo na si Yun Changxi. Hindi ko alam kung saan niya nakuha ang ganoong komprehensibong medikal na mana. Ito ay isang pambihirang kayamanan para sa mga medikal na practitioner. Ang nilalaman nito ay hindi matatawaran. Ang pagkalkula ng oras, humigit kumulang 70 taon na ang lumipas sa Black Lotus Space, habang ang labas ng mundo ay halos 20 araw lamang. 1,000 beses ang oras ay gumanap ng isang hindi maisip na papel. Noong una ay gusto kong tumingin sa iba pang mga mana, ngunit naalala ko na sinabi ni Mo Wengxiang na aabutin ng halos 1 buwan upang pumunta sa Milky Way. Naisip ko na dapat lumabas si Yang Yian sa Black Lotus Space. Ilang araw na lang ang natitira. Handa na akong lumabas para makalanghap ng sariwang hangin. Gusto ko ring makita ang 5 Elements Beast. Nakaayos ang bagay na iyon sa unang palapag ng spaceship. Mahigit 20 araw ko na itong hindi nakita, kaya kailangan kong kumustahin. Anyway, ngayong na-master ko na ang Black Lotus Space, maaari na akong pumasok at maunawaan ang mga lihim ng mga kasanayan anumang oras. Mayroong maraming oras. At hindi bulok ang plema. Ang matanda ay pinalamanan ng maraming mana sa kanyang isipan. Kailangan ko lang basahin at tunawin ng dahan-dahan. Nang imulat ko ang aking mga mata, ganoon pa rin ang kwarto. Matapos maunawaan ang Divine Demon Medical Classic, si Yang Yian ay nasa mabuting kalagayan. Tinulak niya ang pinto at lumabas ng kwarto. Nakatayo sa koridor, tumingin siya sa ibaba. Ang sasakyang pangkalawakan ay tumatakbo pa rin sa dagat ng mga ulap sa napakabilis na bilis. At, sa isang tiyak na sandali, tumingin sa ibaba si Yang Yian at nakitang maraming tao ang nagkukumpulan sa malaking deck ng sasakyang pangkalawakan, nakapalibot sa lungsod ng pabilog, na parang nanunood ng isang bagay na kapanapanabik. Lumingalinga si Yang Yian sa paligid, ngunit sa sumunod na sandali ay nagbago ang kanyang mukha, at mabilis siyang naglakad pababa sa deck ng spaceship. Hindi niya inaasahan na makikita ang 5 Elements Beast na lumitaw sa deck ng spaceship, nakahiga ng hindi gumagalaw, na nagparamdam sa kanya na may mali. Si Yang Yio, na kilala ang personalidad ng 5 Elements Beast, ay natural na alam na ang 5 Elements Beast ay hindi ang uri ng tao na tahimik na nakahiga sa lupa at hindi gumagalaw. Kaya naisip niyang may nangyari, at sa pag-aalala, nagmamadaling bumaba si Yang Yio. Pagdating niya sa ikatlong palapag, may nabangga si Yang Yio na nagmamadali at mabilis na humingi ng tawad, "I'm sorry. Ayos lang din ako. Kaibigang Dawist, napakabilis mo bang tumakbo para panuurin ang paligsahan sa pagitan ng mga disipulo ni Master Yuan Xian? Sakto lang, pupunta ako at manunood ng saya." Ang tao. Ang nagsalita ay isang matabang lalaki, isang bilog na matabang lalaki, hindi matangkad, at mataba, parang bola. Sa mga mata ni Yang Yio, ang matabang lalaki ay tumitimbang ng hindi bababa sa 300 pounds, ngunit siya ay natigilan nang marinig niya itong magsalita. Laging alam ng taong grasa ang sitwasyon, at sabay na bumaba ang dalawa. Naglakad si Yang Yio sa harap at ang taong matabang ay naglakad sa likuran. Ang taong matabang lalaki na napakalaki ay hindi makalakad ng magkatabi kay Yang Yio. Paligsahan. Anong contest? Tanong ni Yang Yio habang bumababa. Si Master Yuan ay isang poison master, kaya natural na nakikipagkompetensya ang kanyang mga disipulo sa paggamit ng lason. Narinig ko na nakakita sila ng ilang kakaibang hayop mula sa kabin sa unang palapag at nakikipagkompetensya sa paggamit ng lason. Kabilang sa mga ito ay isang hayop na may walang kulay na mga butik sa buong katawan nito, na medyo pambihira. Ilang beses na itong nalasan, ngunit hindi ito nahulog. Ngunit sa pagkakataong ito ay nahulog ito. Malinaw kong nakita sa ikatlong palapag na ang pinakamatandang disipulo ni Master Yuan na si Kunong Yu, na kilala bilang Little Poison King, ay talagang pambihira. Wala sa mga napiling kakaibang hayop ang makatiis sa kanyang pagkalason.
Tanging ang kakaibang hayop na may 5 kulay na butik ang tumagal hanggang sa matambo ito matapos itong lasonin ni Kumengyo ng 5 beses, ngunit hindi pa rin ito nahimatay. Gagamitin na ni Kumengyo ang kanyang malaking galaw ngayon. Pakiramdam niya ay nasaktan ang kanyang mukha. Kung gagawin niya ito muli, ang kakaibang hayop ay malamang na mabulunan hanggang sa mamatay. Halika, mga kapatid, pumunta tayo at tingnan ang kaguluhan. Oo nga pala, Yan Chong ang pangalan ko, pwede mo ba akong tawaging kuya? Pamilyar sa kanya ang taong grasa. Ipinaliwanag niya kay Yang Yiyo sa ilang salita, at binago ang address mula sa kapwa Daoist sa kapatid. Ngunit ang mukha ni Yang Yiyo ay madilim na. Ayon sa sinabi ng taong grasa o Yan Chong, ang 5 kulay na hayop ang kanyang bundok, ang 5 elementong hayop. Siya ay talagang nahuli at ginamit para sa mga eksperimento sa lason, at pinatay pa. Nag-aapoy talaga ang puso niya sa galit. Ang pangalan ko ay Yang Yiyo. Matapos sabihin ni Yang Yiyo sa taong grasa ang kanyang pangalan, bumaba siya at nagmamadaling pumunta sa deck ng spaceship. Si Kuya Yang pala. Hoy, Kuya, hintayin mo ako. Tumangala si Yan Chong at nakita si Yang Yiyo na bumababa, at agad siyang sumigaw. Sa sandaling ito, daan-daang tao ang nagtipon sa deck ng spaceship upang panoorin ang kaguluhan. Ang 2 disipulo ni Yuan Xianxi na nakatira sa ika-9 na palapag, sina Kumengyo at Lu Yanji, ay nagpaligsahan sa paggamit ng lason. Natagpuan ng 2 ang 8 hayop sa unang palapag upang makipagkumpetensya sa pagkalason. Ingnan natin kung sino ang pinakamabilis na mawala ng malay sa kakaibang hayop. Ang gawin ito ay ang pag-detoxify nito. Ang 2 magkapatid na babae ay may tig-3 hayop, ngunit sino ang nakakaalam na ang hayop na pinili ni Kumengyo ay tumagal ng 5 beses bago nilason at nawalan ng malay, ngunit hindi pa rin nawalan ng malay. Dahil dito ay napahiya si Kumengyo at naghanda na lasunin muli ang hayop para mahimatay ito. Ate, kalimutan mo na. Nahulog na ang halimaw. Hindi mahalaga kung ito ay himatayin o hindi. Kung susubukan mo ulit, huwag mo itong lason hanggang mamatay. Kung darating si Master Zhang, paano mo ito ipapaliwanag? Lumipat lang sa susunod na hakbang at direktang mag-detox. Ang tagapagsalita ay si Lu Yanji, ang pinakabatang disipulo ni Yuan Xianxi. Bagamat hindi siya kasing sikat ni Kumengyo, si Lu Yanji ay labis na minahal ni Yuan Xianxi dahil ang talento ni Lu Yanji sa lason ay ang pinakamataas sa ilang mga disipulo. Dahil si Lu Yanji ay mahal ng kanyang amo at may kakaibang talento sa lason kaya nainggit si Kumengyo sa maliit na kapatid na ito. Nang marinig ito ni Lu Yanji, malamig na bamantong hininga si Kumengyo, hindi ko kailangan na turuan mo ako kung paano gumawa ng mga bagay. Pagkatapos sabihin iyon, 6 na beses niyang lasunin ang hayop sa lupa. Tumigil ka. Sa sandaling ito, isang malamig at galit na boses ang narinig. Kabanata 1174 ngayon gusto ko ng hustisya para sa aking bundok. Si Kumengyo ay nasa masamang kalooban. Siya ay itinuro ng kanyang nakababatang kapatid na babae, at napahiya ng kakaibang hayop sa lupa. Ngayon ay sinisigawan siya ng walang dahilan. Nagalit agad siya. Napalingon siya bigla at nakita niya ang isang maputing buhok na binata na naglalakad palapit sa kanya na madilim ang mukha. Hindi ba't siya ang nakita niya noong naglalaro ng chess sa silid ni Mu Wenxiang? Ang puting buhok ay nagpaalala sa kanya kay Kumengyo sa isang sulyap. Dahil sinisigawan ng hindi kilalang tao sa Fusion Realm, galit na galit si Kumengyo. Sino ka? Isang mabangis na aso, tumatahol at sumisigaw. Boom! Biglang isang dagandong ang sumabad sa sumpa ni Kumengyo kay Yang Yiyo. Si Yang Yiyo ang mamamatay tao. Pinaganya niya ang dharma ng mahiwagang kapangyarihan ng 12 Supremo. Sa isang iglap, siya ay naging isang lalaki na may taas na 30 metro. Gumawa siya ng diamond seal sa kanyang kamay at sinuntok si Kumengyo ng napakabilis ng kidlat. Napuno na siya ng galit nang makita niya ang kanyang bundok, ang 5 Elements Beast, na ibinagsak sa lupa ng lason ni Kumengyo. Hindi niya akalain na pagkatapos niyang sumigaw na huminto ay kakausapin siya ng babaeng ito nang hindi umiimik at susumpin siya. Walang pakialam si Yang Yian kung kaninong alagad siya sa sandaling ito. Nilason niya ang 5 Elements Beast ng walang pahintulot, na nagpagalit kay Yang Yian, na sobrang protektado sa sarili niyang mga pagkukulang. Hindi pa banggitin na si Kumengyo ay nasa unang yugto ng Tribulation Crossing, kahit na ang cultivator na nakatayo sa harap niya ay isang mahayana cultivator, hindi siya magdadalawang isip na lumaban. Siya ay sampain at sinaktan ng kanyang bundok, at ang account ay naayos sa lugar. Si Yang ay nasa Fusion Realm na ngayon. Hindi pa siya nakagalaw simula nang makapasok siya sa Fusion Realm. Noong siya ay nasa Severing Spirit Realm, hindi niya sineseryoso ang unang yugto ng Tribulation Crossing. Ginamit niya ang siyam na clone space para matrap ang mga cultivator sa unang yugto ng Tribulation Crossing at talunin sila. Ngayong nakalusot na siya sa Fusion Realm, wala na siyang pakialam sa mga cultivator sa paunang yugto ng Tribulation Crossing.
Si Kumeng Yu ay ganap na nag-alab ng galit sa kanyang puso, at si Yang Yian ay sumalakay ng walang pag-aalinlangan. Kahit na ang mahiwagang kapangyarihan ng 12 Supremes, na itinuro ng matanda ay nilinang lamang sa isang galaw, ito ay pagkatapos ng lahat ng mahiwagang kapangyarihan na nilikha ng Supreme Luz Immortal. Noong siya ay nasa Spiritual Division Realm, si Yang Yian ay nang ahas na labanan ang Cultivator na tumatawid sa kapigatian sa pagkilos na ito ng Supreme Vajra. Ngayon ay lalo siyang naglakas loob. Ang katangian ng mahiwagang kapangyarihan ng 12 Supremo, ay ang pagtaas ng kapangyarihan sa pagpapabuti ng paglilinang. Walang duda na si Yang, na nakarating na sa Fusion Realm, ay gumagamit na ngayon ng unang hakbang ng 12 Supremes, ang Supreme Vajra, na ilang beses na mas malakas kaysa dati. Sa mga mata ni Kumeng Yu, ang biglaang pagbabago ni Yang Yian ay natigilan din siya. Nakatingin kay Yang Yian, na 30 metro ang taas at nagniningning ng gininto ang liwanag, malamig na bamantong hininga si Kumeng Yu, naghahanap ng kamatayan. Sa mga mata ni Kumeng Yu, si Yang Yian ay isang cultivator na may antas ng cultivation sa unang yugto ng Fusion Realm. Nagkaroon ng malaking pagkakaiba sa pagitan niya at niya, isang magsasaka sa unang bahagi ng pagtawid sa kapigatian. Naglakas loob si Yang Yian na salakayin siya, na parabang ibinitin ang sarili sa isang matandang lalaki na may mahabang buhay. Si Kumeng Yu ay hindi sineseryoso si Yang Yian. Pinaikit niya ang kanyang mga mata at itinaas ang kanyang kamay para tamaan ang malaking kamao ni Yang Yian. Sa pagkakaroon ng hugis ng chi, isang malaking palad na 5 o 6 na metro ang sumalubong sa higanteng kamao na kasing laki ng gilingang bato ni Yang Yian. Natigilan ang lahat ng nanunood sa excitement. Walang inaasahan na may maglalakas loob na atakihin si Kumeng Yu, at ang taong ito ay isang cultivator sa maagang yugto ng Fusion Realm. Ang deck ng spaceship ay hindi lamang napuno ng mga tao mula sa Sun, Moon at Stars Chamber of Commerce. Maraming tao ang talagang mga tao ni Hua Lingxi na kumuha ng sasakyang pangkalawakan ng Sun, Moon at Stars Chamber of Commerce. Maraming tao ang talagang hindi nagustuhan ang paniniil ni Kumeng Yu, ngunit hindi sila nang ahas na magsalita dahil sa mukha ng araw, buwan at Stars Chamber of Commerce at ang master ni Kumeng Yu na si Yuan Xianxi. Sa kanila, may ilang tao na pinilit ni Kumeng Yu na humiram ng mga spirit beast para sakyan. Sa madaling salita, ito ay nanghihiram ng mga espiritong hayop upang makipagkompetensya sa lason, at kung tuwirang sabihin, ito ay gumagamit ng kapangyarihan para ipilit ang iba. Maraming tao na ang mga spirit beast ay hiniram ni Kumeng Yu ay hindi nang ahas na magsalita, dahil si Kumeng Yu mismo ay kilala bilang Little Poison King, at ang kanyang amo ay ang Yuan Xian Master, na mangangahas na saktan siya. Ngayon, may isang tao na nang ahas na salakayin si Kumeng Yu, na nagpagan sa pakiramdam ng lahat, ngunit nag-aalala rin kay Yang Yian. Pagkatapos ng lahat, sa mata ng lahat, si Yang Yian ay isang magsasaka sa unang yugto ng Fusion Realm, at si Kumeng Yu ay hindi lamang nasa unang yugto ng Tribulation, kundi isang Poison Master, isang Master ng Poison. Sa ilalim ng normal na mga pangyayari, ang mga magsasaka sa yugto ng Mahayana ay hindi nais na pukawin ang gayong tao. Pinagpapawisan ang lahat para kay Yang Yian. Si Fatty Yanchong, na bumaba kasama si Yang Yian, ay ibinuko ng husto ang kanyang bibig. Nang makitang nagbago si Yang Yian bilang isang 30 metrong higanti at sinuntok si Kumeng Yu, sinabi ng matabang lalaki sa kanyang sarili, "Kuya Yang, sira ba ang kanyang utak? O masyado ba siyang matapang para pukawin si Ku Xiaodo?" Nagniningning ang mata ng matabang lalaki habang nagsasalita. Kilalang kilala niya si Kumeng Yu dahil pareho silang anak ng mga nangungunang pinuno ng Sun, Moon at Stars Chamber of Commerce. Ang lolo ng taong grasa ay isa rin sa mga elder ng Sun, Moon and Stars Chamber of Commerce. Sa mga tuntunin ng seniority, siya ay nasa parehong antas ng master ni Kumeng Yu, si Yuan Xianxi. Ang taong grasa ay nagdusa ng husto sa kamay ni Kumeng Yu. Tinawag ng mga tao sa kanilang lupon si Kumeng Yu Ku Xiaodu dahil nagpractice siya ng lason. Takot na takot si Fatty Yanchong sa kanya at hindi siya nagustuhan. Noong nakilala niya si Yang Yian noon, natural na hindi ito sasabihin ni Fatty Yanchong kay Yang Yian. Sa hindi inaasahang pagkakataon, inatake ni Yang Yian si Kumeng Yu sa isang kisap mata, na ikinagulat ng matabang lalaki. Sa sandaling ito, may isang tao na labis na nag-aalala kay Yang Yian, at iyon ay si Mu Wenxiang. Para kay Mu Wenxiang, si Yang Yian ang taong ipinagkatiwala sa kanya ni Lu Haitang na alagaan. Nakatanggap din siya ng maraming benepisyo mula kay Lu Haitang, at nakatanggap din ng 10 espiritual na pitch mula kay Yang Yian, na itinuturing na isang magandang impresyon. Bagamat siya, si Mu Wenxiang, ay nagmula sa Chamber of Commerce at nakatuon sa mga interes, mas pinahahalagahan din niya ang kredito. Pagkatapos makatanggap ng mga benepisyo mula kay Lu Haitang, natural para kay Mu Wenxiang na pangalagaan si Yang Yian. Sa kabilang banda, si Mu Wenxiang ay nakipagkaibigan kay Kumeng Yu para lang humingi ng pabor sa amo ni Kumeng Yu na si Yuan Xianxi. Ngunit ngayon, inatake ni Yang Yian si Kumeng Yu sa isang kisap mata.
Hindi siya nag-aalala kay Kumengyo, kundi kay Yang Yiyo. Kung papatayin siya ni Kumengyo, mahihirapan siyang ipaliwanag ito kay Lu Haitang sa hinaharap. Gusto niyang pigilan siya, ngunit huli na ang lahat. Hindi niya akalain na si Yang Yiyo ay napakatapang kaya nang ahas siyang salakayin ng isang magsasaka sa unang bahagi ng kapigatian, at ang kabilang partido ay isang poison master. Siya ay talagang nag-aalala para kay Yang Yiyo. Ito ay isang ganap na pag-uugali ng pagpapakamatay. Sa ilalim ng tingin ng lahat ng naroroon, nang inakala ng lahat na si Yang Yiyo ay bugbugin hanggang mamatay ng galit na si Kumengyo, nagbanggaan sina Yang Yiyo at Kumengyo. Boom! Pagkatapos ng komprontasyon, isang malaking alon ng hangin at dagandong ang sumabog. Yung na maaaring umiwas na natural na umiwas, at ang ilang mga magsasaka sa banal na kaharian ay hindi umiwas sa oras at direktang natamba ng napakalaking hangin. Nang sumunod na sandali ay nanlaki ang mata ng lahat. Ang paghaharap ni Yang Yiyan at Kumengyo ay hindi nangyari tulad ng inaakala ng lahat, kung saan si Yang Yiyan ay pinatay ni Kumengyo. Sa halip, umatras si Kumengyo ng ilang metro ang layo, damaloy ang dugo mula sa sulok ng kanyang bibig, at mukhang hindi makapaniwala. Si Yang Yiyan ay kalmado at tahimik, at ang kanyang 30 metrong taas na katawan ay kumikislap ng gininto ang liwanag at bumalik sa normal. Pagkatapos ay malamig niyang tiningnan si Kumengyo at sinabing, ang suntok na ito ay magpapusara sa iyong bibig at huminto sa pagdura ng tae. Habang nagsasalita siya, kumislap ng malamig na liwanag ang kamay ni Yang Yiyan at nasa kamay niya ang Dragon Slaying Sword. Ang siyam na kapangyarihan ng kanyang katawan ay pinakilos, handang lumaban anumang oras. Dahil nasaktan niya si Kumengyo, hindi siya natatakot kay Kumengyo. Bagaman ang kanyang siyam na clone sa larangan ng distraction ay pinagsama, ang kapangyarihan ay nandoon pa rin, at sila ay naging siyam na pantulong na bituin, na nakapalibot sa dalawang elementong purple na palasyo. Ang siyam na kapangyarihan ng 5 elemento ng ginto, kahoy, tubig, apoy, lupa, kalawakan, kulog at kidlat, hangin at ulap, at yin siya ay umiiral pa rin, at maaari rin silang bumuo ng isang clone space sa isang pag-iisip. Siyempre, pagkatapos ng pagsasanib, hindi ito matatawag na clone space. Dapat itong tawaging fusion space. Hanggat nandoon pa ang siyam na kapangyarihan, maaari pa rin itong patayin ang kalaban sa isang pag-iisip. Ngayong napunit na niya ang kanyang mukha kay Kumengyo, papatayin niya ito. Anyway, wala siyang magandang nararamdaman para sa babaeng ito simula nang makilala niya ito. Hindi niya alam kung saan nanggagaling ang sense of superiority niya. Nang tumingin siya sa kanya sa silid ni Mu Wenxiang, ang kanyang mga mata ay puno ng kamahalan. Gayunpaman, labis na nalungkot si Yang Yiyo. Siya, malamig na nagmura, itinutok ang Dragon Slaying Sword kay Kumengyo at sinabing, ngayon gusto kong humingi ng hustisya para sa aking bundok. Ang 5 elementong hayop na ito sa lupa ay ang aking bundok. Binigyan ka ba ng kapangyarihang lasunin ang aking bundok? Nang si Yang Yiyo. Sabi nito, nagkagulo ang buong audience. Ngayon alam na ng lahat na ang kakaibang hayop na hindi nilason ni Kumengyo ng 5 beses ay tinatawag na 5 elementong hayop. Bundok pala ng maputing buhok na ito. Ako, hindi inaasahan na ang binatang ito ay talagang makakalaban sa mga hangganan. Ang pakikipaglaban sa mga antas ay hindi kakaiba, ngunit ang pakikipaglaban sa mga hangganan ay bihira. Ang mga cross-level na labanan ay hindi hihigit sa 1 o 2 realm na mas mataas, na isang bagay na tanging mga mahuhusay na tao ang makakagawa. Ngunit ang mga cross-level na labanan ay iba, dahil ang mga ito ay nagsasangkot ng mas mataas na kaharian. Ang sinumang maaaring makipaglaban sa cross-level ay isang nangungunang talento, at bawat isa sa kanila ay isang kakaiba. Nagawa ni Yang Yiyo ang cross-level na mga laban kay Kumengyo, na talagang hindi simple. Kabanata 1175 gusto niyang lasunin ako para makita kung may kakayahan siya na gawin iyon. Natarante si Kumengyo, nalito sa lakas ni Yang Yiyo, at lalo pang naguluhan sa sumpa ni Yang Yiyo. Nang matauhan siya, nanginginig siya sa galit. Tuwing weekdays, napapaligiran siya ng mga tao saan man siya magpunta. Bilang pinakamatandang disipulo ng Poison Master na si Yuan Xianxi, sino ang hindi magbibigay sa kanya ng mukha ni Kumengyo? Kailan pa siya pinahiya ng hindi kilalang tao na ganito? Nang marinig ang mga salita ni Yang Yiyo at ang malaking espada na nakaturo sa kanyang sarili, malakas ang hangarin ni Kumengyo na pumatay. Hindi niya naisip na patayin ang hamak na batang ito, ngunit ngayon ay may intensyon siyang patayin ito nang hindi itinatago. Kung hindi niya papatayin ang batang ito ngayon, siya, si Kumengyo, ay mawawala ang lahat ng kanyang mukha. Ang mas nakakahiya ay ang mukha ng kanyang amo na si Yuan Xianxi. Okay, good boy, have some strength, tumawa si Kumengyo sa galit, huminto at malamig na sinabi, dahil hinahanap mo ang kamatayan, tutuperin ko ang iyong hiling. Alam ni Kumengyo mula sa nakaraang laban na ang kanyang tunay na enerhiya ay hindi katumbas ng batang lalaki sa kanyang harapan, kaya hindi siya handa na makipaglaban kay Yang Yiyo ng direkta,
ngunit iniunat ang kanyang mga kamay. Ang isang grupo ng makapal na itim na hangin ay natipon sa isang bilog sa palad ng kanyang kaliwang palad, at isang gatas na puting insekto ang lumitaw sa kanyang kanang kamay. Mukha itong alupihan. Ang paggamit ng lason kay Yang Yiyu ay ang kanyang malakas na punto. Nang makita ng lahat ang itim na hangin at mga insekto na lumitaw pagkatapos ibukan ni Kumengyu ang kanyang mga kamay, nagulat sila at mabilis na umatras. Alam ng mga taong nakakakilala kay Kumengyu na kilala siya bilang Little Poison King. Maging ang mga magsasaka ng Mahayana ay kailangang matakot sa kanyang mga kasanayan sa lason. Paano sila maglakas loob na manatili doon? Sa sandaling ito, bilang karagdagan kina Yang Yiyu at Kumengyu, mayroong 3 tao na hindi umatras. Ang isa ay si Mu Wenxiang. Ang pangalawa ay ang nakababatang kapatid ni Kumengyu na si Lu Yanji. Ang pangatlo ay ang taong matabang Yan Chong na nakabangga kay Yang Yiyu sa ikatlong palapag. Nang makita ni Mu Wenxiang si Kumengyu na naghahanda na gumamit ng lason para harapin si Yang Yiyu, napangiwi siya. Sa wakas ay nakapagtatag na siya ng magandang relasyon kay Kumengyu, at handa siyang hilingin kay Kumengyu na ipakilala siya kay Yuan Xianxi kapag siya ay lumabas sa retreat. Yuan Xianxi ay umaatres sa isang silid sa ikasyam na palapag mula noong sumakay siya sa spaceship. Sinasabing nag-aaral siya ng bagong lason at hindi pa lumalabas. Bagamat si Mu Wenxiang ay miyembro din ng Sun, Moon and Stars Chamber of Commerce, ang kanyang katayuan ay mas mababa kaysa kay Yuan Xianxi. Si Yuan Xianxi ay hindi lamang isang third-level earthly immortal cultivator, kundi isang sikat na poison master sa mundo ng cultivation. Ang napakalaking Sun, Moon at Stars Chamber of Commerce ay may hindi mabilang na mga master, ngunit mayroon lamang 9 na sikat na immortal na master sa elder level. Ang mga taong ito ang tunay na pinuno ng araw, buwan at Stars Chamber of Commerce. Bagamat si Mu Wenxiang, kasama ang kanyang paglilinang ng Mahayana, ay itinuturing na isang mataas na antas ng figure sa Sun, Moon at Stars Chamber of Commerce, hindi siya ang core ng pinakamataas na antas. Ang ubod ay ang 9 na Panginoon na walang kamatayan. Walang maraming magsasaka sa yugto ng Mahayana sa buong mundo ng paglilinang, ngunit medyo marami. Mayroong daan-daang mga ito sa Sun, Moon at Stars Chamber of Commerce, at si Mu Wenxiang ay isa lamang sa kanila, at wala pa siya sa pinakamataas na antas sa gitna ng daan. Kaya't hindi kilala ni Mu Wenxiang ang Yuan Xian Master, na nasa antas ng ninuno ng Sun, Moon at Stars Chamber of Commerce. At nagsumikap siyang makipagkaibigan kay Kumengyu para makilala si Yuan Xian Master, at gusto niyang hilingin kay Yuan Xian Master na tulungan siyang pinuhin ng isang lason na maaaring magpapahintulot sa kanya na makapasok sa isang lihim na lugar. Bilang isa sa mga patrol captain ng Sun, Moon and Stars Chamber of Commerce, si Mu Wenxiang ay abala sa pagtakbo sa buong mundo ng cultivation, kaya natural na makakakuha siya ng maraming impormasyon tungkol sa mga lihim na lugar ng cultivation kaysa sa iba. Natuklasan niya ang isang lihim na lugar 100 taon na ang nakalilipas, ngunit ito ay binantayan ng isang makapangyarihang halimaw na halimaw, kaya gusto niyang hanapin si Yuan Xian Master upang pinuhin ang isang lason upang harapin ang halimaw na hayop sa lihim na lugar, kaya nakipag-ugnayan siya at nakipagkaibigan kay Kumengyu. Alam ni Mu Wenxiang na kung pipigilan niya si Kumengyu, lahat ng ginawa niya noon ay magiging walang saysay. Gayunpaman, kung hindi niya siya pipigilan, si Yang Yiyu ay isang taong hiniling sa kanya ni Lu Haitang na alagaan. Nakatanggap siya ng maraming pabor mula kay Lu Haitang. Kung nakita niya si Yang Yiyu na pinatay ni Kumengyu, mahihirapan siyang magpaliwanag kay Lu Haitang sa hinaharap. Ito ay isang pagpipilian. Ngunit sa isang kisap mata, nagkaroon ng ideya si Mu Wenxiang. Nagsalita lamang siya, hindi kumikilos, na itinuturing din na nagligtas kay Yang Yiyu. Kung nakipagtulungan man si Yang Yiyu o hindi, wala siyang pakialam. Anyway, she would just try her best. Sa pag-iisip nito, sumigaw si Mu Wenxiang, Yang Yian, itigil mo ito. Paano mo maaatake si Miss Ku? Ikaw ay kaibigan ni Lu Haitang, at ikaw ay panauhin ng aming kamara ng komersyo. Magkaibigan tayong lahat, huwag mong saktan ang harmony. Sa oras na ito, ang matabang lalaki na si Yan Chong ay tumingin kay Yang Yian na may kinang sa kanyang mga mata, at pagkatapos ay tumingin kay Kumengyu, at sinabi sa parehong paraan, kapatid na Yang, Ku Xiaodu, ay aking kaibigan. Bigyan mo ako ng mukha, okay? Sa puso ng taong grasa na si Yan Chong, batay lamang sa nangingibabaw na suntok ni Yang Yian ngayon at sa kakayahan nitong saktan si Kumengyu sa Fusion Realm, hinangaan ng taong grasa ang kanyang lakas at tapang na lumaban sa kabila ng hangganan, kaya handa siyang tulungan si Yang Yian. Si Mu Wenxiang man o ang taong matabang Yan Chong, si Yang Yian ay maaaring lumaban sa hangganan at manalo sa Kumengyu sa mga tuntunin ng tunay na lakas ng Qi, ngunit kapag gumamit si Kumengyu ng lason, tiyak na mamamatay si Yang Yian, dahil si Kumengyu ay ang pinakamatandang disipulo ng Poison Master kahit na si Yuan Shansinisen, ang maliit na kakayahan ay lason ang kanyang mga kasanayan. Nang panahon ng Mahayana,
Kaya sa kanilang mga mata, kung si Yang Yian ay nalasan ni Kumengyo, ito ay isang dead end. May magandang impresyon si Yang Yiyo sa taong grasa, kaya tutulungan niya ito kung kaya niya. Pagkatapos ay sinabi rin ng nakababatang kapatid na babae ni Kumengyo na si Luyanji, kalimutan mo na, senior sister. Hindi namin nakuha ang kanilang pahintulot at hinugot ang kanilang mga espiritong hayop at gumamit ng lason. Ito ay mali sa atin. Hindi naman siguro masamang tao ang kuya na ito. Si Luyanji ay isang batang babae na mukhang 17 o 18 taong gulang. Siya ay nagsalita ng mas walang muwang. Kahit na siya ay isang disipulo ni Yuan Xianxi at nag-practice ng lason, siya ay talagang mabait sa kanyang puso. Dahil dito, si Luyanji ay labis na minahal ni Yuan Xianxi. Bilang karagdagan, si Luyanji ay ipinanganak na may lason na katawan, kaya siya ay direktang tinanggap bilang isang saradong disipulo ni Yuan Xianxi. Si Kumengyo ay labis na nagseselos. Isa-isang humingi ng awa ang 3 taong nanatili sa bukid. Inakala nilang lahat na si Yang Yiyo ay mamamatay laban sa munting lasong hari na si Kumengyo. Walang nag-akala na makakaligtas si Yang Yiyo sa mga kasanayan sa lason ni Kumengyo. Ngunit napangisi si Kumengyo at sinabing, huli na ang lahat. Kung hindi ko lasunin hanggang kamatayan ang mayabang na batang ito ngayon, paano ako, ang Poison King, mabubuhay sa hinaharap? Walang dapat magmakaawa para sa batang ito, kung hindi, huwag mo akong sisihin, Kumengyo, sa pagtalikod sa iyo. Desidido si Kumengyo na lasunin si Yang Yiyo hanggang mamatay. Napasimangot sina Mu Wenxiang, Fatty Yanchong at Luyanji, ngunit walang sinabi ang 3 sa kanila. Alam nilang lahat na si Kumengyo ay isang napakayabang na tao. Kung mag-uusap sila sa oras na ito, baka maging masungit siya. Sumulyap si Mu Wenxiang kay Yang Yiyo at naisip, sinubukan ko ang lahat, anak. Kung ikaw ay matalino, maaari kang humingi ng awa at hayaang ilabas ni Kumengyo ang kanyang galit. Baka mabuhay ka. Ang mga mata ni Fatty Yanchong ay kumislap na may bakas ng kawalan ng magawa. Wala siyang choice kundi panuurin ang pagkalason ni Kumengyo. Tumingin si Luyanji sa kanyang nakatatandang kapatid na si Kumengyo at hindi nang ahas na magsalita. Alam niya na ang nakatatandang kapatid na babae na ito ay talagang napakakitid ng pag-iisip, at kung magsasalita siya sa oras na ito, maaari siyang maging pagalit. Kung ikukumpara kay Yang Yiyo, isang tagalabas, nagpasya siyang huwag makialam. Pagkatapos ng lahat, si Kumengyo ay ang kanyang nakatatandang kapatid na babae. Luyanji. Natural na hindi natatakot sa pagkalason ng kanyang nakatatandang kapatid na babae, ngunit natatakot siya na ang kanyang Panginoon ay lumabas mula sa pag-urong at makita siya at ang kanyang nakatatandang kapatid na babae na nag-aaway, na magpapahiya sa kanyang Panginoon, kaya maaari na lamang niyang piliin na manahimik. Tumawa ng malakas si Yang Yian, tumingin kay Mu Wenxiang, Fatty Yanchong, at Luyanji, at tumigil sa pagtawa, sinabing, salamat sa iyong kabaitan. Kung gusto mo akong lasunin, tingnan natin kung may kakayahan siya. Sabik kang mamatay, napakalakas mo. Galit na galit si Kumengyo. Ang itim na bola ng gas na natipon sa kanyang kaliwang kamay ay lumipad patungo kay Yang Yian na may kaway ng kanyang kamay. Ang parang gatas na puting insekto sa kanyang kanang kamay ay naging malinaw na mga pakpak at lumipad din patungo kay Yang Yian. Sa sandaling ito, nagbago ang mga mukha ni Mu Wenxiang at Fatty Yanchong at sabay silang umatras. Si Luyanji lang ang nakatayo. Hindi siya kumikibo dahil hindi siya natatakot sa lason ng kanyang nakatatandang kapatid na si Kumengyo. Alam ng lahat na ang kanyang nakatatandang kapatid na babae ay kilala bilang Little Poison King at may malalim na kakayahan sa lason. Sa katunayan, walang nakakaalam na siya, si Luyanji, ang unang taong gumamit ng lason sa ilalim ni Master Yuan Xianxi, kaya hindi natakot si Luyanji sa lason ni Kumengyo, at tumayo ng 10 metro ang layo mula sa kanilang dalawa para manood. Sa sandaling ito, malamig na bamantong hininga si Yang Yiyo at hindi umatras o umiwas. Sa halip, umiwas siya at direktang sumugod kay Kumengyo. Ang ilang malalaking puwersa sa kanyang katawan ay tumatakbo, at ang pinagsamang mga bituin sa kalawakan ay agad na bumalot kay Kumengyo. Siya. Itinaas ang Dragon Slaying Sword at nilaslas ito ng malakas. Kabilang sa mga ito ang itim na gas ball ni Kumengyo, na nahati. Biglang kumalat ang itim na gas at nilubog siya. Pagkatapos ay ang dulo ng espada ay direktang naging sanhi ng pagsabog ng gatas na puting insekto ni Kumengyo, ngunit sa isang iglap, nagkaroon ng malakas na hagong, at hindi mabilang na mga lamok at langaw ang nakapalibot sa itim na gas. Sa susunod na sandali, nakita ng lahat si Yang Yiyo na napapalibutan ng hindi mabilang na gatas na puting insekto at itim na gas. Ngumisi si Kumengyo at sinabi sa kanyang sarili, talagang hinahanap mo ang kamatayan, tanga, ang aking misteryosong itim na gas na lumulusob sa iyong kaluluwa ay magdudulot sa iyo ng buhay na mas masahol pa kaysa sa kamatayan, at ang pisikal na katawan ng espiritual na uod ng zombie sa panahon ng Mahayana ay maaaring lumunin sa isang tumpok ng nalalabi ng buto sa loob ng 10 paghinga.
Anong kakayahan mo para lumaban sa tiyahin ko? Kabanata 1176. Ang paggamit ng lason na tulad nito ay basura lamang. Hindi malakas ang boses ni Kumengyo, ngunit umalangaw ito sa buong venue. Agad na galit ang lahat. Ilang tao ang nakarinig ng mysterious dark black gas, ngunit lahat ng naroroon at kabilang sa Sun, Moon, at Stars Chamber of Commerce ay alamang tungkol sa spirit zombie worm. Ito ay isang nakakalaso na insekto na kakaibang nilinang ng Yuan Xian Master. Si Kumengyo ang pinakamatandang disipulo ng Yuan Xian Master, at normal para sa kanya na magkaroon ng spirit zombie worm sa kanyang kamay. Kahit na maraming tao ang hindi alam kung saan nanggaling ang mysterious dark black gas at ang spirit zombie worm, hindi alam ang punto. Ang punto ay ang bisa ng dalawang lason na ito. Hindi mo ba narinig na sinabi ni Kumengyo na ang pagsalakay ng mysterious dark black lotus ay magpapalala sa Yuan Xian kaysa sa kamatayan, at ang spirit zombie worm ay hindi man lang tatagal ng 10 paghinga para sa pisikal na katawan ng isang Mahayana master. Napapahamak si Yang Yiyu sa pagkakataong ito. Habang ang lahat ay naaawa kay Yang Yiyu, lalo rin silang natakot kay Kumengyo. Ang ilang mahiyain na tao ay hindi napigil ang umatras ng kaunti, sa takot na sila ay mahawa ng laso na gas at makamandag na mga insekto. Ang mga Poison Master ay isang espesyal na grupo sa mundo ng paglilinang. Lahat ay ayaw sa kanila, ngunit mas natatakot sila sa kanila. Sa sandaling ito, si Kumengyo ay isang makamandag na demonyo sa mata ng lahat, kaya mas mabuting lumayo sa kanya. Maraming tao ang naawa kay Yang Yiyu, iniisip na si Yang Yiyu ay maaaring hindi makatagal ng 3 hininga, at mapupunit sa isang pares ng mga buto ng mga nakakalason na insekto, at ang kanyang kaluluwa ay mawawala. Naisip din ni Kumengyo. Gayunpaman. Pagkatapos ng 3 paghinga, si Yang Yiyu ay nakabalot pa rin ng itim na makamandag na gas, at kinakain ng hindi mabilang na mga insektong parang lamok, at talagang walang gumagalaw. Nagulat ito kay Kumengyo, ngunit naisip niya sa kanyang sarili na ang batang ito ay may ilang mga kasanayan, kaya't normal na hindi siya nalason hanggang sa mamatay. Bilang isang cultivator, sino ang walang bottom line? Maaaring saktan siya ng batang ito, na nasa maagang yugto ng kapigatian, sa kanyang paglilinang sa maagang yugto ng fusion realm, kaya dapat mayroon siyang ilang trump card at mga espesyal na bagay. Ngunit, paano ito mangyayari? Sa mga tuntunin ng kakayahan, maaari ka bang maging mas mahusay, Yang Yiyu, kaysa sa isang magsasaka ng Mahayana? Nag-iisip si Kumengyo at mahirap manatiling kalmado. Tinitigan niya ang itim na gas at makamandag na mga insekto at pinagmasdan ang mga pagbabago ni Yang Yiyu. Sa kanyang isip, naisip na niya na si Yang Yiyu ay sisigaw ng awa at kakainin ng mga makamandag na insekto at makamandag na gas hanggang sa siya ay maging isang patak ng buto. Kailangan mong malaman na ang itim na gas ng Xuanming ay ang kanyang panghabang buhay na nakakalaso na gas na siya ay nagsasanay sa daan-daang taon. Nang sinunod niya ang kanyang Panginoon para sanayin ang black gas ng Xuanming, labis siyang nagdusa. Ginamit niya ang sama ng loob ng sinaunang larangan ng digmaan ng sinaunang libingan ng Yinsha at mga makamandag na halimaw upang isagawa ito. Dahil siya, si Kumengyo, ay nakaligtas sa pagsasanay ng kanyang panghabang buhay na nakalalasong gas. Sa mga salita ng kanyang Panginoon na si Yuan Xian, ang kanyang panghabang buhay na makamandag na gas ay hindi magagapi sa parehong antas. Kahit nakaharap ang isang magsasaka sa panahon ng Mahayana, kailangan niyang iwasan ang gilid nito. Tungkol naman sa ang espiritong zombie worm, ito ay mas kamanghamanghang. Ito ay isang makamandag na uod na nilinang ng kanyang amo na si Yuan Xian. Hindi ito mababa sa 10 pangunahing alien na insekto sa mundo ng paglilinang. Kabisado na rin niya ang sikretong paraan ng pagpapalaki ng spirit zombie worm. Ngayon ito ay isa ring maliit na tagumpay, na higit pa sa sapat upang harapin si Yang Yiyu. Ngunit mabilis na lumipas ang oras. Sa oras na ito, hindi maiwasang magulat ang mga taong nanunood sa excitement sa paligid. Hindi ba't ang isang master ng yugto ng Mahayana ay maaaring gawing tumpok ng mga buto sa loob ng 10 paghinga? Paano siya ay maayos pagkatapos ng 10 paghinga? Sino ang nakakaalam? Hindi kaya nagyayabang si Kumengyo. Imposible, si Kumengyo ang pinakamatandang disipulo ni Master Yuan Xian. Si Master Yuan Xian ay isa sa mga elder ng ating Sun, Moon and Stars Chamber of Commerce, at isa rin siyang sikat na Poison Master sa buong mundo ng cultivation. Alam ko na ang Spirit Zombie Worm ay isang makamandag na insekto na pinalaki ni Master Yuan Xian lamang, at ito ay napakaganda. May mga chismis na ginamit ni Master Yuan Xian ang Spirit Zombie Worm para patayin ang 3 Earth Immortals ng parehong level daan-daang taon na ang nakalilipas. Sino si Master Yuan Xian? Isa siyang tunay na third turn Earth Immortal. Isipin mo na lang kung gaano katikot ang espiritong zombie worm na ito kung kaya niyang pumatay ng 3 third turn Earth Immortals sa pamamagitan lamang ng pagmamaneho ng Spirit Zombie Worm. Kahit na si Kumengyo ay hindi Master Yuan Xian, siya ang kanyang pinakamatandang disipulo.
Kahit na hindi siya kasing galing ni Master Yuan Xian sa pagmamaneho ng Spirit Zombie Worm, ang Spirit Zombie Worm ay isang tunay na nakakalason na insekto. Paano siya nagyayabang? Nagsalita ang isang disipulo ng Sun, Moon and Stars Chamber of Commerce, na mukhang isang insider. Iyan ay may katuturan. Si Kumengyo ay kilala bilang Little Poison Queen. Paano siya mawawala ng reputasyon kung napakaraming tao ngayon? Maaaring totoo na ang isang Mahayana stage cultivator ay hindi makalaban dito sa loob ng 10 paghinga. Sa tingin ko ito ay maaaring kakaiba kay Yang Yiyo. Huwag mo nang banggitin. Nakakamangha talaga ang batang ito na nagngangalang Yang Yiyo. Nagawa niyang saktan si Kumengyo na nasa maagang yugto ng Tribulation Crossing, sa isang suntok mula sa maagang yugto ng Fusion Realm. Ngayon ay pinilit niya si Kumengyo na gamitin ang kanyang mga kasanayan sa pagpirma. Sa puntong ito lamang, si Yang Yiyo ay hindi isang simpleng tao. Kung ako ang tatanungin mo, isang himala ang maaaring mangyari kay Yang Yiyo ngayon. Ang ibig mong sabihin ay kayang labanan ni Yang Yiyo ang lason ni Kumengyo. Anong niloloko mo? Ang ibig kong sabihin ay baka mas matagalan pa ni Yang Yiyo. Posible yan. Pagkatapos ng lahat, siya ay isang tao na maaaring tumawid sa mga hangganan upang lumaban. Hindi simple ang batang ito. Sana mas matagalan pa niya. Ano ang silbi ng lumalaban ng matagal? Malason siya hanggang mamatay ni Kumengyo. Oo, sayang mamamatay ang henyong ito. Nag-uusap ang mga tao sa paligid at pinapansin ang sitwasyon sa field. Bagamat 10 paghinga ang lumipas, walang sino man ang umaasa kay Yang Yiyo. Sa kabilang banda, ang matabang lalaki na sina Yan Chong at Mu Wenxiang ay nagpakita rin ng pagtataka sa kanilang mga mata. Hindi nila inaasahan na tatagal si Yang Yiyo ng 10 paghinga. Pareho silang mula sa Sun, Moon at Stars Chamber of Commerce at mas kilala si Kumengyo kaysa sa iba. Natural, alam nila na ang mga salita ni Kumengyo na ang 10 paghinga ay gagawing puting buto ang isang Mahayana cultivator, ngunit ngayon si Yang Yiyo, isang cultivator ng Fusion Realm, ay talagang tumagal ng 10 paghinga, na ikinagulat ng dalawa. Medyo kontra sa langit ang sitwasyon ni Yang Yiyo. Ito ay orihinal na tinansya na maaari lamang siyang tumagal ng 3 hanggang 5 paghinga ng higit sa ilalim ng makamandag na gas at makamandag na insekto ni Kumengyo. Sa hindi inaasahang pagkakataon, 10 hininga ang lumipas sa isang kisap mata. Ang pinaka nakakagulat ay hindi man lang siya sumigaw. Maging ang nakababatang kapatid ni Kumengyo na si Lu Yanji ay nabigla. Alam niya ang orihinal na poison gas at spirit zombie worm ng kanyang senior na kapatid na si Kumengyo. Kahit na gumamit sila ng lason sa kompetisyon, hindi nang ahas si Lu Yanji na hawakan ng madali ang kanyang matalim na gilid. Sa hindi inaasahan, talagang nagpatuloy si Yang Yiyan ng 10 paghinga, na ikinagulat ni Lu Yanji. Sa wakas ay nagbago ang mukha ni Kumengyo pagkatapos ng 10 paghinga. Tumingin siya kay Yang Yiyan na nakabalot sa itim na gas at spirit zombie worm. Nawala ang tiwala sa mukha niya, at napalitan siya ng pagtataka. Sa oras na iyon, lumitaw ang isang eksena na ikinagulat ng buong madla. Una, narinig ng lahat ang malamig at medyo mapanuksong boses na nagmumula sa black gas at spirit zombie worm, ang paggamit ng lason na ganito ay basura lang. Hindi ba? Ang boses na ito boses ni Yang Yiyan. Narinig ng lahat ang boses. Hindi lamang maayos si Yang Yiyan, ngunit sinabi niya na ang paggamit ni Kumengyo ng lason ay basura. Biglang maraming tao ang humihingal. Pagkatapos ay nakita ng lahat na sa itim na gas, nang matapos magsalita si Yang Yiyo, isang gintong liwanag ang biglang sumiklab mula sa maitim na nakakalason na mga insekto. Sa sumunod na segundo, isang mapurol na dagandong ang sumabog. Nakita ng lahat ang anino ng isang sinaunang kampana na lumitaw sa mga makamandag na insekto o Yang Yiyo, na may mga ron na kumikislap at umaagos dito. Habang kumikislap ang mga rune sa sinaunang kampana, ang maitim na makamandag na gas at ang mga espiritong zombie ay nawala sa isang iglap na tila sila ay dinalisay at hinihigop ng gintong liwanag. Lumitaw ang figure ni Yang Yiyo. Buo, na may mga ginintoang at misteryosong rune ng sinaunang kampana na dumadaloy sa ibabaw ng kanyang katawan, na nagdaragdag ng kaunting misteryo sa kanya. Ang malaking bell na ito ay ang Life Star statue ni Yang Yiyo Donghuang Bell. Kaya lang, ayon sa sentido komon, ang mga estatwa ng bituin sa buhay ng maraming tao ay hugis tao, ngunit ang kay Yang Yiyo ay isang bukas na kampana, kaya maraming tao ang nag-iisip na ang kampana ay ang lihim na kayamanan ni Yang Yiyo. Puff! Ang makamandag na gas at makamandag na mga insekto ay agad na sumangga ng Donghuang Bell. Sa oras na ito, si Kumengyo ang inatake. Parehong ang Xuanming poisonous gas at ang spirit zombie insects ang kanyang pangunahing lason. Matapos mapatay ni Yang Yiyo sa isang iglap, agad na niluwa ni Kumengyo ang isang subaw ng dugo. Paano? Bago matapos ni Kumengyo ang huling posibleng salita, lumipat si Yang Yiyo. Lumitaw siya sa harap ni Kumengyo sa isang iglap at itinaas ang Dragon Slaying Sword para laslas kay Kumengyo. Si Kumengyo, na inatake ng backlash,
ay nataranta nang makita niyang hinahampas siya ni Yang Yiyu gamit ang isang espada. Agad siyang nabigla. Masyadong mabilis ang lahat. Ang pangunahing dahilan ay hindi niya matanggap na si Yang Yiyu ay hindi nasaktan sa ilalim ng pag-atake ng kanyang makamandag na gas at makamandag na mga insekto. Mahirap para sa kanya na tanggapin ang katotohanan at mas mabagal ang kanyang reaksyon. Sa pagmamadali, nakakaiwas siya na may maputlang mukha, ngunit huli na ang lahat. Ang espada ni Yang Yian ay nakatutok sa ulo ni Kumengyu, ngunit pagkatapos ng lahat, si Kumengyu ay isang magsasaka sa maagang yugto ng kapigatian, at naiwasan niya ang espada sa kritikal na sandali, ngunit tinadtad pa rin sa kaliwang braso ng Dragon Slaying Sword ni Yang Yian. Napasigaw si Kumengyu, at ang isa sa kanyang kaliwang braso ay pinutol ni Yang Yian. Ang lahat sa field ay nanlaki ang kanilang mga mata at nahulog sa isang nakamamatay na katahimikan, ngunit sa pagkakataong ito ay nakita ng lahat na gumalaw muli si Yang Yian. Kabanata 1177 mayroon ka pa ring lakas ng loob na sabihin. Sa paningin ng lahat, muling itinaas ni Yang Yiyu ang kanyang espada at hinampas si Kumengyu. Nagulat si Kumengyu. Ang backlash ng makamandag na gas at makamandag na mga insekto na nilipol ni Yang Yiyu, kasama ang katotohanan na siya ay naputol na, ay naging sanhi ng kanyang malubhang pinsala. Sa sandaling ito, muling hinampas siya ni Yang Yiyu ng isang espada. Sa pagkakataong ito, natarante si Kumengyu at naglaslas gamit ang isang espada sa isang iglap. Hindi niya inaasahan na talagang maglakas loob si Yang Yiyu na ipagtanggol hanggang kamatayan. Huwag mong tingnan ang mayabang na mga mata ni Kumengyu sa kanyang noo, ngunit sa harap ng totoong buhay at kamatayan, paano siya hindi matatakot? Siya ay desperado. Hindi siya binigyan ni Yang Yiyu ng oras ng paghinga para maiwasan ang nakamamatay na espada. Siya, hindi inaasahan na si Yang Yiyu ay isang mapagpasyahan at walang awa na tao. Pinatay niya ito sa sandaling sinabi niyang gagawin niya ito, nang walang pakialam na mayroon siyang master na isang pangatlong antas na immortal sa lupa sa likod niya. Nagsisi si Kumengyu sa kanyang puso. Kung alam niya, hindi niya sana ginagalit si Yang Yiyu. Sa pagkakataong ito ay dahil siya ay masyadong mayabang at mayabang. Gumamit nga siya ng lason sa mga espiritong hayop ng ibang tao nang walang pahintulot ng iba, na medyo labis. Ngunit walang panghihinayang gamot sa mundo. Sa sandaling ito, si Kumengyu ay handang patayin ni Yang Yiyu gamit ang isang espada na may sama ng loob. Swoosh, dingdang. Nang papatayin na ni Yang Yiyu si Kumengyu gamit ang isang espada, may isang malakas na tunog ng pagbagsak sa hangin, at ang Dragon Slaying Sword sa kanyang kamay ay nahulog sa lupa gamit ang isang dingdang. Ang mukha ni Yang Yiyu ay nagbago ng husto, at ang kanyang buong braso na may hawak ng espada ay nanginig, at ibinaling niya ang kanyang ulo upang tumingin sa gilid. Ngunit hindi niya napansin na nakatayo ang isang matandang mahaba ang buhok, mahaba ang balbas, maputi ang buhok at mukhang bata at nakatalikod ang mga kamay. Guro. Sa oras na ito, si Kumengyu lang ang sumigaw sa gulat. Nanginginig si Yang Yiyu. Ang Panginoon ni Kumengyu, isa sa mga elder ng Sun, Moon and Stars Chamber of Commerce sa Alamat, ay isang third-turn Earth Immortal, na may hahambing sa mga nangungunang malalakas na lalaki sa Ascension Realm, at walang katapusan na malapit sa mga immortal Yuang Xianxi. Pagbati kay Yuang Xianxi. Sa sumunod na sandali, si Mu Wengxiang at ang taong matabang si Yan Chong at ang iba pa sa field ang nanguna sa pagyuko. Pagkatapos, daan-daang tao ang bumati kay Yuang Xianxi ng sabay-sabay. Kalimutan mo na iyon. Ang walang kamatayang Yuan Master ay nagwagayway ng kanyang kamay para hikayatin ang lahat. Tiningnan ni Yang Yiyu ang immortal na Yuan Master na ito, ngunit hindi niya napantayan ang Poison Master sa kanyang isip. Sa kanyang isip, ang mga Poison Master na nagpractice ng lason ay dapat na balot ng itim na damit, na may kulay ube, itim at nakakatakot na mga mukha, ngunit ang Yuan Master na ito ay eksaktong kabaligtaran. Sa halip, siya ay may immortal na hitsura, at hindi siya maaaring iugnay ng mga tao sa isang Poison Master. Ito ay, obviously itong si Yuan Master na kakalipat lang. Ang puso ni Yang Yiyu ay nasa kaguluhan. Hindi niya napagtanto kung paano lumitaw ang taong ito at kung paano siya kumilos. Pakiramdam niya ay walang hininga si Yuan Master sa kanyang katawan, tulad ng isang matandang mortal. Nang tumingin siya sa kanya gamit ang Chen Kun Ai, siya ay muli na namang malabo at hindi na makita ang anumang bagay. Sa pag-iisip ng mabuti, si Yang Yian ay nagsimulang pawisan ng malamig. Noong papatayin na niya si Kumengyu, hindi niya akalain na may isang mahusay na master sa likod niya. Gusto lang niyang patayin ng espada ang galit na babaeng ito. Siya, nilason ang Five Elements Beast at pinatay siya. Kapahamakan ang ganyang babae. Kapag may balak siyang pumatay, sino ang may pakialam kung sino ang nasa likod mo? Siya. Papatayin ka kahit na hari ng langit. Noong una silang nagkita, makikita sa mga mata ni Kumengyu na minamaliit siya nito at tinatrato siya bilang isang mababa. Sa pagkakataong ito, muli niyang nilason ang Five Elements Beast, at tinatrato pa rin siya bilang isang superior na tao.
Kung hindi lang niya naintindihan ang Divine Demon Medical Classic sa Black Lotus Space at nagkaroon ng pundasyon sa paraan ng lason, kung ang kanyang Life Star statue ay hindi ang Dong Huang Bell na maaaring magpino ng poison gas, kung wala pa siyang katawan sa larangan ng buhay at kamatayan. Siya ay naging isang tumpok ng mga buto sa ngayon. Walang duda na ang sinumang magsasaka sa Fusion Realm ay papatayin ng dalawang lason ni Kumengyu, ngunit siya ay isang exception sa mga exception. Una sa lahat, sa kaso ng espiritong zombie worm ni Kumengyu, sinasabing kahit na ang isang Mahayana monghe ay maaaring lamunin sa isang tumpok ng mga buto, at ang masisira ay ang laman na katawan, ngunit ang kanyang laman na katawan ay ang laman na katawan ng buhay at kamatayan na kaharian, ang sigla ng Vajra na laman na katawan, at ang kamatayan sa katawan ng buhay ay masisira, at ang kamatayan sa katawan ng buhay ay mawawasak, at ang kamatayan sa katawan ng buhay ay maaayos, at ang kamatayan sa katawan ng buhay ay maaayos, at ang kamatayan sa katawan ng buhay ay maaayos, at ang kamatayan sa katawan ng buhay ay mapupuksa. Nahihirapang kagatin ng spirit zombie worm ang kanyang malakas na laman na katawan. Kumakagat man ito sa kanyang katawang laman, ang kapangyarihan ng buhay at kamatayan sa katawan ay maaayos sa pinakamabilis na panahon. Ang trick na ito ay hindi gumagana para kay Yang Yian. Ang spirit zombie worm ay walang alinlangan na lubhang nakakalason, at ang lason ay nakamamatay kapag ito ay pumasok sa katawan, ngunit si Yang Yian ay katatapos lamang ng Divine Demon Medical Canon, at alam niyang iniiwasan niya ang pinsala ng lason sa katawan ng laman. Ang spirit zombie worm ni Kumengyu ay tiyak na mabibigo. Bukod dito, ang Xuanming poison gas ni Kumengyu ay isang lason na partikular na nagta-target sa Yuan Shen, na talagang napakalakas. Alam ni Yang Yian sa sandaling nakipag-ugnayan siya dito na ang Xuanming poison gas ni Kumengyu ay hindi mas mababa kaysa sa Bingpo Tianken na lason ni Lu Haitang na Yuan Shen, at mas malakas pa ito. Sa kabutihang palad, alam ni Yang Yian, na katatapos lang ng Divine Demon Medical Canon, kung paano epektibong pigilan ang poison gas na ito mula sa pagsalakay sa kaluluwa, kaya sa simula pa lang, ang Xuanming poison gas ay hindi pa nakapasok sa kaluluwa ni Yang Yian. Sa wakas, matapos ipatawag ni Yang Yian ang Life Star statue na si Dong Huang Bell at i-activate ang Dong Huang Bell gamit ang kapangyarihan ng kanyang kaluluwa, ang mga misteryosong rune sa Dong Huang Bell na hindi niya alam ay lumipad palabas sa kanyang katawan at pinunasan ng Xuanming poison gas at spirit zombies ni Kumengyu sa isang kisap ng mata, na ikinagulat ni Kumengyu. Pagkatapos ay sinamantala ni Yang Yian ang sitwasyon at pinutol ang braso ni Kumengyu gamit ang isang espada. Nang mapatay siya ng pangalawang espada, hindi niya inaasahan na lilito ang master ni Kumengyu na si Yuang Xianxi. Ang puso ni Yang Yian ay mabilis na tumibok dahil hindi niya makita si Yuang Xianxi. Ang antas ng Third Turn Earth Immortal ay hindi isang taong kaya niyang masaktan, ngunit isang pag-iral na kailangan niyang hanapin hanggang ngayon. Nang walang anumang senyales o perception, lumitaw si Yuang Xianxi sa eksena, at hindi niya napansin kung paano niya nailigtas si Kumengyu gamit ang kanyang espada at itinumba ang kanyang Dragon Slaying Sword sa lupa. Ito rin ang unang pagkakataon na pinatumba ni Yang Yian ang kanyang Dragon Slaying Sword mula sa kanyang kamay sa ganoong hindi mahuhulaan na paraan. Maaaring isipin ng isa kung gaano siya nakaramdam ng sama ng loob. Nang lumitaw si Master Yuan Xian sa unang sandali, naisip ni Yang Yian na siya ay mapapahamak. Hindi niya kayang harapin ang ganoong kalakas na lalaki. Ngunit sa susunod na sandali ay naisip din niya na kung gusto siyang patayin ni Master Yuan Xian, matagal na niya itong ginawa at pinatay siya ng isang hampas. Hindi na kailangang gumawa ng ganoong problema para patumbahin lang ang Dragon Slaying Sword. Kaya naisip ni Yang Yian na hindi siya papatayin ni Master Yuan pansamantala, at para sa isang taong katulad niya, ang pagpatay sa kanya sa harap ng napakaraming tao ay isang tunay na pagkawala ng mukha. Kung mas makapangyarihan ang isang tao, lalo na ang mga nakatayo sa tuktok ng pyramid, mas bibigyan nila ng pansin ang mukha. Nakita ito ni Yang Yian mula sa kanyang amo na si Yun Changxi. Kapag may pinapagawa siya sa matanda, laging sisigot ang matanda na sobrang nakakahiya at mawawala ng mukha. Dapat ganoon din kung hindi siya direktang pinatay ni Master Yuan. Higit pa rito, kung talagang gusto siyang patayin ni Master Yuan, alam ni Yang Yian na hindi niya magagawang lumaban sa harap ng isang malakas na tao sa antas na ito, kaya pagkatapos na pag-isipan ito, hindi siya nagdalawang isip at hinayaan ito. Hindi siya naniniwala na magiging walang hiya si Master Yuan na talagang papatayin siya. Bukod pa rito, ang kanyang apprentice na si Kumengyu ang unang gumamit ng lason sa kanyang bundok, ang Five Elements Beast, at pagkatapos ay pinatay siya. Ito ay hindi makatwiran para sa kanyang apprentice na si Kumengyu. Kahit na ang kabilang partido ay isang malakas na tao, siya ay una sa lahat ng isang tao, at isang malaking pagbaril, kaya kailangan niyang maging makatwiran, tama. Kung si Master Yuan ay talagang walang hiya at hindi makatwiran, si Yang Yiu ay hindi isang malambot na persimmon. Kahit mamatay siya, kailangan niyang kaladkarin ang isa o dalawang tao pababa kasama niya, gaya ni Kumengyu. Sa oras na ito, si Yang Yiu ay nakatayo,
nakatingin kay Master Yuan, at ang kabilang partido ay nakatingin din sa kanya, na may mahinang ngiti sa kanyang mukha, mukhang interesadong-interesado, at wala man lang galit. Ngunit pagkatapos ay sinabi ni Kumengyo kay Master Yuan sa umiiyak na boses, Guru. Nakiusap ako kay Master na gumawa ng desisyon para sa aking disipulo. Ang bastard na ito, siya. Pinutol niya ang isang braso ng aking mga disipulo at gusto akong patayin sa lalong madaling panahon. Tumahimik ka. Nagsalita si Master Yuan sa malalim na boses, ngunit tumingin siya sa kanyang disipulong si Kumengyo habang nagsasalita. Ang kanyang boses ay hindi malakas ngunit puno ng kamahalan, na agad namang nagpang-inig kay Kumengyo, ang kanyang mukha ay namutla at hindi na siya nang ahas na magsalita, at ibinaba ang kanyang ulo. Medyo nagulat si Yang Yiyo. Inakala niya na si Master Yuan ang target sa kanya sa sandaling ibukan niya ang kanyang bibig, ngunit hindi niya inaasahan na papagalitan pa niya si Kumengyo. Sa oras na ito, muling nagsalita si Master Yuan Xian sa malalim na boses, gaano kakalakas loob na sabihin iyon. Sa paglilinang ng maagang yugto ng Tribulation Realm, okay lang na hindi mo matatalo ang isang maagang yugto ng Fusion Realm. Gumamit ka rin ng lason para matalo siya ng masama. How dare you cry? Matagal ko nang sinabi sa iyo na ang paglilinang ay tungkol din sa paglinang ng isip at paglinang sa sarili. Kailangan mong matutunan kung paano maging isang tao, ngunit hindi ka nakinig. Ikaw ay likas na nangingibabaw. Kung hindi mo pipigilan ang iyong sarili, magdaranas ka ng malaking kawalan sa madaling panahon. Naisapuso mo na ba ang mga salita ko? Alam ng alagad ang kanyang pagkakamali. Ibinaba ni Kumengyo ang kanyang ulo at may bakas ng galit sa kanyang mga mata, ngunit mabilis niyang inamin ang kanyang pagkakamali. Sa oras na ito, lahat, kabilang si Yang Yiyo, ay may mas magandang impresyon kay Master Yuan Xian. Gaya ng inaasahan kay Master Yuan Xian, dapat siyang maging makatwiran. Ang sapilitang paggamit ni Kumengyo ng sitwasyon upang lasonin ang mga espiritong hayop ng ibang tao ngayon ay mali, na nagpalungkot sa maraming tao. Ang mga salita ni Master Yuan Xian ay naging komportable sa lahat. Kabanata 1178, Palasyo ng Buhay na Walang Hanggan. Lubhang na agrabyado si Kumengyo. Malinaw na siya ang kanyang sariling amo, ngunit sa halip na harapin si Yang Yiyo, tinuruan niya ito ng leksyon. Ngunit hindi siya nang ahas na magsalita pabalik. Narinig na lamang niya ang pagpapatuloy ni Master Yuan Xian, dapat kang matuto ng higit pa mula sa iyong nakababatang kapatid na babae. Tingnan mo kung gaano kahusay ang kanyang karakter. Huwag palaging makipagkumpetensya sa mga pagsubok sa lason. Sa tingin mo ba ikaw ang Poison King dahil lang sa may titulo kang Little Poison King? Ngayon, masasabi ko sa iyo ang totoo. Ang kakayahan ng iyong junior na kapatid na babae sa pagkalason ay mas mahusay kaysa sa iyo. Palagi ka bang nakikipagkumpetensya sa iyong kapatid na babae? Kung hindi mo pipigilan ang iyong pagkatao, magkakaroon ka ng malaking kawalan sa hinaharap. Kunin ngayon bilang halimbawa. Kung hindi ako lumabas sa retreat ngayon, pinatay ka na ng munting kaibigang tao na ito. Sa tingin mo ba hindi ko alam ang ginawa mo? Sa pag-asa sa pangalan ng iyong Panginoon, pilit mong hiniram ang mga espiritong hayop ng ibang tao upang makipagkumpetensya sa mga pagsubok sa lason. Anong klaseng pag-uugali ito? Ito ay pananakot ng iba sa pamamagitan ng pagsasamantala sa kapangyarihan ng isang tao. Ngayon, nangyari ito sa spaceship ng ating Chamber of Commerce. Ang Master ang namamahala dito. Kung susubukan mong kumilos ng ganito sa ibang pagkakataon, papatayin ka. Ilang beses ko nang sinabi sa iyo na may mga taong mas magaling pa sa iyo. Maraming kakaibang tao at bagay sa mundong ito. Bagaman ang lahat ay natatakot sa mga nagtatanim ng lason, masasabi ko sa iyo na ang ilang mga master ng lason ay kaaway. Ang makapangyarihang Poison Master ay isang nemesis, at ang isang medikal na cultivator ay higit pa sa isang nemesis. Mayroon ding ilang mga espesyal na kakaibang tao na kaaway din. Not to mention the far ones, this little Daoist friend is a strange person na hindi mo kayang patayin ng lason. Sa pagtatapos ng mga salita, lumingon si Yuan Xianxi at tumingin kay Yang Yiyo nang nakangiti. Disciple. Alam kong mali ako, parusahan mo ako, Master. Huminahon si Kumengyo sa sandaling ito. Matapos marinig ang paliwanag ng kanyang amo na si Yuan Xianxi, naisip niya na totoo iyon. Siya ay kumilos ngayon sa pamamagitan ng pag-asa sa pangalan ng kanyang amo. Kung ang Master ay hindi lumabas ngayon, siya ay isang patay na kaluluwa sa ilalim ng espada ni Yang Yiyo. Gayunpaman, si Kumengyo ay pinutol ni Yang Yiyo ang isang braso, at kinasusuklaman niya si Yang Yiyo sa kanyang puso. Sa sandaling ito, medyo nalilito si Yang Yiyan nang kaharap si Yuan Xianxi. Hindi niya maintindihan kung ano ang ibig sabihin ni Yuan Xianxi. Parang siya mismo ang nagsasalita. Si Yang Yiyan ay hindi bata. Hindi siya magiging walang muwang na isipin na si Yuan Xianxi ang sisisihin ng kanyang apprentice sa halip, at hindi siya sisisihin.
Mukhang si Yuan Xianxi ay isang malaking shot at makatwiran sa kanyang pag-uugali, ngunit alam ni Yang Yiyan na hindi ito ang mundo ng mga mortal. Talagang susundin niya ang mga prinsipyo sa paggawa ng mga bagay. Ito ang mundo ng cultivation kung saan ang malalakas ay nambibiktima ng mahihina, at lahat ng tao sa mundo ng cultivation ay may mahiwagang kapangyarihan. Dito, ang mga salita ng malalakas ay ang katotohanan, at ang lahat ay tungkol sa lakas, hindi ang tunay na katotohanan ng buhay. Kahit na binigyang pansin ni Yuan Xianxi ang kanyang reputasyon, hindi dapat ganito ang epekto. Hindi moari ni Yang Yiyan sa kanyang puso, at naging mas maingat siya. Para naman kay Yuan Xianxi, hinahayaan lang niya ang mga bagay-bagay. Kung gusto talaga siyang ipahiya ng kabilang partido, wala siyang choice. Mas maganda kung hindi niya ipahiya ang sarili niya. Ang mga prinsipyo ng mundo ng paglilinang ay palaging nakalaan para sa malakas, at ang mahina ay maaari lamang tanggapin ang mga prinsipyo ng malakas. Sa oras na ito, tumingin si Yuan Xianxi kay Yang Yiyu at sa wakas ay sinabi, "Munting kaibigang Daoist, ako, ang iyong walang kwentang disipulo, ay nasaktan ka ngayon. Hindi mo dapat isa puso." Nang sabihin ito ni Yuan Xianxi, ang lahat sa audience ay bumaba ang kanilang mga mata sa gulat. Ito ay, si Yuan Xianxi ay talagang humingi ng tawad kay Yang Yiyu. Maraming tao ang nadama na ang kanilang utak ay hindi sapat. Paano ito mangyayari? Si Yuan Xianxi, isang third-level earthly immortal, isang elder ng Sun, Moon and Stars Chamber of Commerce, at isang natatanging mahusay na Poison Master, ay talagang humingi ng tawad kay Yang Yiyu para sa isang maliit na fusion realm. Sino ang maaaring humingi ng tawad kay Yuan Xianxi, isang third-level earthly immortal? Ito. Si Yang Yiyu kaya ay isang taong may magandang background. Maraming aktibong taong naruroon ang nagbukas na ng kanilang isipan. Kasama rito si Mu Wenxiang. Sa puso ni Mu Wenxiang, ito ay masyadong mali. Bagamat hindi pa siya nakakita ng tulad ng isang pangunahing figure bilang Yuan Xianxi bago, narinig niya ang tungkol sa kanya. Bilang isang elder ng Sun, Moon and Stars Chamber of Commerce, isang third-level Earth Immortal at isang mahusay na Poison Master, narinig ni Mu Wenxiang na si Yuan Xianxi ay mukhang isang immortal at ngumiti sa lahat ng kanyang nakilala, ngunit sa kanyang mga buto ay mayroon siyang kakaibang ugali at isa ring sikat na tao na nagpoprotekta sa kanyang mga anak. Minsang binugbog ng isang pamilya ang isa sa kanyang minamahal na mga disipulo, direktang pinatay ni Yuan Xianxi ang pamilyang iyon at nilason ang mahigit 300 katao sa pamilyang iyon, na walang iniwang buhay. Ang taong iyon ay talagang hihingi ng tawad kay Yang Yiyu, isang maliit na fusion realm cultivator. Talagang ginawa nitong hindi makita ni Mu Wenxiang ito. Nagsimula siyang magduda sa pagkakakilanlan at pinagmulan ni Yang Yiyu sa kanyang puso, ngunit ayon sa paliwanag ni Lu Haitang, si Yang Yiyu ay miyembro ng isang maliit na sekta sa Xingchen Mountains, at imposible para sa kanya na magkaroon ng anumang mahusay na pinagmulan. Pero, ang saloobin ni Yuan Xianxi ay nagduda sa mga tao na ang pagkakakilanlan at pinagmulan ni Yang Yiyu ay maaaring nakakatakot. Maaaring si Yang Yiyu ay isang disipulo ng isang banal na lupain. Ngunit kahit na siya ay isang disipulo mula sa banal na lupain, hindi niya maaaring hayaan ang isang marangal na third-turn Earth Immortal na gawin ito. Hindi ko maintindihan. Hindi banggitin si Mu Wenxiang, si Fatty Yanchong ay higit pa. Ang kanyang lolo at si Yuan Xianxi ay parehong elder ng araw, buwan at mga bituin. Si Fatty Yanchong ay mas kilala si Yuan Xianxi kaysa kay Mu Wenxiang, ngunit alam niya na si Yuan Xianxi ay isang tunay na tao na hindi nalulugi. Pinutol ni Yang Yiyu ang braso ni Kumengyu at gustong patayin si Kumengyu, nakatumbas ng pagsampal kay Yuan Xianxi sa mukha. Ngunit iniligtas lamang ni Yuan Xianxi ang kanyang apprentice na si Kumengyu mula kay Yang Yiyu at pinatay ang espada sa kamay ni Yang Yiyu, ngunit hindi pinatay si Yang Yiyu. Ngayon ay tumalikod siya at humingi ng tawad kay Yang Yiyu. Ito ay masyadong inconsistent sa kakaibang karakter ni Yuan Xianxi. Hindi ito maintindihan ni Fatty Yanchong, hindi ito maintindihan ni Mu Wenxiang, at si Lu Yanji, ang munting apprentice ni Yuan Xianxi, ay higit pa. Walang nakakakilala sa proteksyon na karakter ni Master Yuan Xianxi kaysa kay Lu Yanji, ngunit ngayon ay humihingi siya ng tawad kay Yang Yiyu, na masyadong mali. Si Yang Yiyu mismo ay naguguluhan din. Hindi niya maintindihan ang ibig sabihin ni Master Yuan. Pinutol niya ang braso ni Kumengyu sa harap ng napakaraming tao at gustong patayin si Kumengyu. Ngunit si Master Yuan ay tumalikod at humingi ng tawad sa kanya. Talagang nalilito si Yang Yiyu. Gayunpaman, dahil humingi ng tawad ang kabilang partido, nalito si Yang Yiyan ngunit kailangan pa ring tumugon. Kahit na ano, ang kabilang partido ay tila napakagalang. Hindi siya nang ahas na pabayaan ang ikatlong antas na immortal sa lupa. Mabilis niyang sinabi, napakabait ni Senior, at hinahangaan kita. Ang nangyari ilang araw na nakalipas ay dahil nag-aalala ako sa aking bundok, at pinilit ako ng iyong alagad. Wala akong choice kundi pumatay.
Nakikita ng nakatatanda ang bagay na ito at hayaan ang mga nakaraan na lumipas. Ako ay nagpapasalamat. Hindi ako karapat-dapat sa iyong paghingi ng tawad, ngunit ako ay walang ingat. Patawarin mo ako. Tumingin si Yuan Xian Master kay Yang Yian at tumawa, kaya isa lang itong hindi pagkakaunawaan. Buti na lang hindi mo naaalala. Kung tutusin, isa kang matigas na alagad na hindi alam kung gaano kataas ang langit at kung gaano kalalim ang lupa. Paano ito, pupunta ako upang alisin ang lason sa iyong bundok na espiritong hayop. Hindi ako nangangahas na guluhin ka, Senyor. Kaya kung gamutin ang lason na ito. Nang makitang handang ibaba ni Master Yuan ang kanyang sarili para humingi ng tawad sa kanya sa publiko, si Yang Yiu ay hindi isang taong walang utang na loob at binigyan ng sapat na mukha si Master Yuan. Tungkol naman sa lason ng Five Elements Beast, talagang malulunasan niya ito. Bukod dito, naintindihan niya lang ang medical canon of gods and demons at gusto niyang subukan ang kanyang mga kasanayang medikal. Nagkataon na handa na ang Five Elements Beast. Bukod pa rito, hindi siya kumpiyansa tungkol sa isang makapangyarihang poison master tulad ni Master Yuan. Nang marinig ni Master Yuan na sinabi ito ni Yang Yian, ang kanyang mga mata ay kumislap ng isang sinag ng liwanag, at pagkatapos ay sinabi niya, ang maliit na kaibigang Daoist ay talagang ipinanganak na pambihira, hindi ko inaasahan na siya ay bihasa rin sa medisina, na talagang bihira. Kabilang sa maraming magagandang paraan sa mundo ng paglilinang, ang gamot ay nangunguna sa ranggo. Hindi ka simple sa murang edad, pero hindi ko alam kung anong sekta. O school na pinanggalingan ng master mo. Casual na tanong ni Yang Yian, at nang marinig niya ang huling pangungusap, gumalaw ang kanyang puso at naintindihan niya ng kaunti, at sumagot siya ng casual, ang aking Panginoon ay isang walang kamatayan sa unang antas, hindi isang malaking sekta. Oh, tumanggo si Master Yuan at sinabing, dahil ang maliit na kaibigang Daoist ay maaaring mag-detoxify, hindi kita iistorbahin. Mangyaring pumunta sa ikasyam na palapag ng spaceship mamaya. Ito ang aking paghingi ng tawad sa aking matigas ang ulo na alagad. Pagkatapos sabihin iyon, nang hindi na hinintay na sumagot si Yang Yian, pinandilatan niya ang kanyang dalawang disipulo na sina Kumangyo at Lu Yanji at biglang nawala. 3 lang ang kwarto sa ikasyam na palapag ng spaceship. Sinakop ni Master Yuan ang pinakamalaking silid sa gitna. Sa sumunod na segundo, lumitaw si Master Yuan sa bulwagan ng silid. Sa sandaling ito, mayroon ding isang octogenarian na nakaupo sa bulwagan. Nang makita niyang lumitaw si Master Yuan, tumawa siya at sinabing, Old Poison, hindi ito katulad ng iyong estilo. Akala ko papatayin mo ang batang iyon, ngunit hindi ko inaasahan na hihingi ng tawad si Master Yuan sa isang maliit na Fusion Realm Cultivator. Kakaiba. Si Master Yuan ay tumingin sa labas ng bintana at sinabing dahan-dahan, Old Fang, alam mo ba kung ano ang ipinaalala sa akin ng batang iyon noong ginamit niya ang kanyang 30 meter tall na magical power? Natigilan ang octogenarian at sinabing, remember what? Si Master Yuan ay bumigkas ng 3 salita na may nanginginig na boses, Eternal Life Palace. Kabanata 1179 na pagpatay sa batang iyon sa Great Desolate Star Sea. Pagkatapos magsalita ni Master Yuan, ang octogenarian na tinawag niyang Old Ghost Fang ay nanginginig at sinabi sa nawawalang boses, ibig mong sabihin, ang batang iyon ay mula sa Hall of Eternal Life. Ang sikat na Hall of Eternal Life sa mundo ng cultivation, ang buong pangalan nito ay Hall of Eternal Life, ay isang banal na lugar na nirerango ang nangungunang 3 sa 9 na banal na lugar sa mundo ng cultivation, isang napakalakas ngunit misteryosong banal na lugar. Bagaman hindi niya ito inamin, malamang na nauugnay ito sa Hall of Eternal Life. Malamlam ang mga mata ni Master Yuan, at nagpatuloy siya, 3,000 taon na ang nakalilipas, nang dumalo ako sa Holy Land Conference, nakita ko ang mga tao mula sa Hall of Eternal Life na gumaganap ng katulad na mahiwagang kapangyarihan sa batang iyon ngayon. Sila rin ay mga higanteng 12-12 metro ang taas, na may mga katulad na marka, ang mga selyo lamang ang naiiba, ngunit lahat sila ay mukhang pareho ang pinagmulan. Ito ay karamihan. Malamang na ang Hall of Eternal Life ay may kaugnayan sa batang ito. Mula sa sandaling ito, lumanghap ng malamig na hangin si Old Ghost Fang at sinabing, nagtataka ako kung bakit ikaw, isang matandang nilalang na may lason, ay magbabago sa iyong kalikasan ngayon. Kaya ganyan ang nangyayari. Kung talagang may kaugnayan ang batang iyon sa Hall of Eternal Life, hindi mo siya pinatay, nakakahiya. Matalino. Maaaring hindi mo alam, ngunit narinig ko na ang nagtatag ng Changsheng Palace ay nasa mundo pa rin ng paglilinang, at ang Changsheng Palace ay ikinasal sa isa pang pangunahing banal na lupain, ang Xuanyuan Dynasty. Mayroon ding mga alingawngaw na ang nagtatag ng Changsheng Palace at ang nakaraang henerasyon ng santo ng unang banal na lupain ay mula sa parehong paaralan. Ang pagkakasala sa palasyo ng Changsheng ay katumbas ng pagkakasala sa 3 pangunahing banal na lupain. Kahit na ito ay medyo pinalaki, ito ay totoo sa teorya. Kung ang batang iyon ay may kaugnayan sa buong Changsheng Palace,
ang braso ng iyong apprentice ay mababali ng walang kabuluhan. Nakikinig sa mga salita ni Feng Laogui, kumislap ang mga mata ni Yuan Xianxi na may bakas ng kasamaan. Alam niyang nagsasabi ng totoo si Feng Laogui at hindi niya talaga kayang saktan ang Changsheng Palace. Huminga siya ng malalim at ngumiti ng mapait, sinong nagsabing hindi. Alam lang ng mga ordinaryong tao na ang ikatlong antas na mga immortal sa lupa ay ang nangungunang mga figure sa pyramid ng mundo ng paglilinang, ngunit sa mga mata ng mga banal na lugar na iyon, ang ikatlong antas na mga immortal sa lupa ay wala. Sila ay napahiya at kailangang humingi ng tawad at ngumiti. Nakakabaliw talaga isipin. Ito ang batas ng mundo ng paglilinang. Hehe, lumang lason, kalimutan mo na ang iyong pagkilos, maaari mong hayaan ang iyong dalawang apprentice na kumilos upang makabalik sa lugar. Nakangiting sabi ni Feng Laogui. Natigilan si Master Yuan nang marinig niya ito. Alam niya na si Feng Laogui ay isang casual cultivator at isang medical cultivator. Libu-libong taon na silang magkakilala at magkakilala. Alam niya na si Feng Laogui ay may baluktot na pag-iisip. Simula nung sinabi niya yun, may mga rason siya. Talagang sobrang sama ng loob niya. Sa publiko, ang kanyang apprentice ay pinutol ang kanyang braso, at siya, bilang isang master, ay hindi na makabalik sa lugar, ngunit sa halip ay sampain ang kanyang apprentice at tumalikod upang humingi ng tawad sa iba ng nakangiti. Ang hiningang ito ay talagang mahirap lunukan, ngunit ano ang magagawa niya? Ang kabilang partido ay may kaugnayan sa Changsheng Palace, isang mahusay na banal na lugar na sikat sa mundo ng paglilinang. Kahit na magkaroon pa siya ng higit na lakas ng loob, hindi siya mangangahas na makipagsapalaran na patayin si Yang Yiyo, dahil ang Changsheng Palace ay isang tunay na behemoth. Gayunpaman, kilala ni Yuan Xianxi ang mailap na matandang kaibigan na ito, at magkakilala ang dalawa sa loob ng libu-libong taon. Alam niyang maraming trick si Feng Laogui, at alam ni Feng Laogui na mahilig siya sa mukha. Dahil sinabi niya ito, dapat mayroong isang paraan upang mabypass ang Changsheng Palace. Bagamat nagpakita siya ng mapagbigay na saloobin sa spaceship ngayon, nakumbinsi ang mga tao na may kabutihan, at tumalikod upang humingi ng tawad kay Yang Yiyo, talagang natatakot siya sa Changsheng Palace. Ang higanteng supernatural na kapangyarihan na ipinakita ni Yang Yiyo ay masyadong katulad ng Changsheng Palace, kaya hindi siya nang ahas na makipagsapalaran. Gayunpaman, mahuhulaan na pagkatapos ng araw na ito, maririnig ang balita na si Yuan Xianxi ay pinahiya ng isang junior sa spaceship ng kanyang sariling kamera ng komersyo. Kung iisipin, galit si Yuan Xianxi. Kung kaya niyang patayin si Yang Yiyo nang hindi inaalarma ang palasyo ng Changsheng, ito ang pinakamagandang bagay. Tumingin kay Old Ghost Feng, pinaikit ni Master Yuan ang kanyang mga mata at sinabing, ano ang ibig mong sabihin dyan? Hehe, matandang lason, nalilito ka kasi nasa dilim ka. Hayaan mong tanungin kita, ano ang gagawin ng lahat ng mga tao mula sa iyong Sun, Moon at Star Chamber of Commerce sa oras na ito? Ano ang ultimate destination ng spacecraft? Tumingin si Old Ghost Feng kay Master Yuan at nagtanong. Nagliwanag ang mga mata ni Master Yuan, ibig mong sabihin. Ang Taihuang Star Sea. Ano pa sa tingin mo? Huwag kalimutan ang kakaibang katangian ng Taihuang Star Sea at ang kasunduan sa pagitan ng siyam na banal na lugar. Sa Taihuang Star Sea, kahit napatayin mo ang lahat ng mga santo ng mga banal na lugar, hindi ka mananagot, hanggat mayroon kang kakayahan. At walang impormasyon sa komunikasyon ang maaaring gamitin sa Taihuang Star Sea. Walang sino man sa labas ang makakaalam kung sino ang pinapatay mo sa loob, kaya madaling ilabas ang iyong galit. Nakangiting sabi ni Old Ghost Feng. Matapos marinig ito, ngumiti si Master Yuan at sinabing, nakalimutan ko talaga ito. Sa pagkakataong ito, orihinal na gusto kong pumunta sina Meng Yu at Yan Ji sa Taihuang para sa pagsasanay. Ngayon ay tila isang magandang ideya. Hindi ko lang alam kung papasok din ba ang batang iyon sa Taihuang Star Sea. Simple lang ito. Maaari mong tanungin ang taong nagpakilala sa kanya sa spaceship. Nag-uusap silang dalawa, at may kumatok sa pinto, guro, gustong makita ka ng iyong alagad. Pumasok ka. Nag-isip si Master Yuan at sinabi. Pagkatapos ay pumasok sina Kumeng Yu at Lu Yanji, na sinundan ni Mu Wenxiang at ang dalawa pa. Sumunod si Mu Wenxiang dahil hindi siya mapalagay. Pagkatapos ng lahat, si Yang Yiyo ay dinala sa spaceship sa pamamagitan niya. Bagamat humingi ng tawad si Master Yuan kay Yang Yiyo sa publiko ngayon, pinutol ni Yang Yiyo ang braso ni Kumeng Yu. Si Mu Wenxiang, na nakarinig tungkol sa karakter ni Master Yuan, ay hindi inakala na malalamon ni Master Yuan ang hiningang ito. Marahil ay may ibang dahilan kung bakit humingi ng tawad si Master Yuan kay Yang Yiyo, ngunit natakot si Mu Wenxiang na magalit sa kanya si Master Yuan, kaya pumunta siya upang humingi ng tawad, at nagkataong sumama si Sister Kumeng Yu. Pagkapasok ay nagbatian silang tatlo. Ito si Old Ghost Wei Feng, isang matandang kaibigan ng aking amo. Kayong dalawa ay hindi pa siya nakikilala, kaya ito ay isang magandang pagkakataon upang makilala siya.
Isa siyang medical practitioner. Ibibigay ni Meng Yu ang putol mong braso sa Tito Feng mo, at hayaan siyang tulungan kang i-connecta ito. Sabi ni Master Yuan Xian sa dalawang disipulo. Tuwang-tuwa si Ku Meng Yu nang marinig niya ito. Dumating siya para humingi ng tulong sa kanyang Panginoon na may putol na braso, ngunit hindi niya inaasahan na may isang medical na practitioner sa silid ng kanyang Panginoon. Upang maging matandang kaibigan ng aking Panginoon, dapat ay mayroon siyang napakataas na kasanayang medikal. Kung mas advanced ang mga medikal na kasanayan, mas kaunting sekwela ang magkakaroon pagkatapos i-connecta ang sirang braso, at hindi ito makakaapekto sa paggamit sa hinaharap. Kung hindi man, siya o ang iba ay maaaring i-connecta ito, ngunit kung hindi nila maintindihan ang gamot, magkakaroon ng mga kasunod pagkatapos i-connecta ang putol na braso. Nagmamadali siyang umaban para batiin sila. Meng Yu, Yanji, magbigay galang kay Master Feng. Hehe, kasing ganda ng mga bulaklak ang dalawang pamangkin, lahat sa pamilya, tumayo ka. Tumawa si Feng Laogui, ngunit ang kanyang mga mata ay nakatuon sa mapagmataas na dibdib ni Ku Meng Yu. Hindi niya gaanong pinansin ang nakababatang si Lu Yanji. Nang iwagayway nila ang kanilang mga kamay, naramdaman nilang lumitaw ang malawak na sigla at hindi na makayuko. Hindi alam ni Ku Meng Yu kung ano ang tinitingnan ng matako na mata ni Feng Laogui sa kanyang dibdib. Matapos maramdaman ang napakalakas na sigla ni Feng Laogui, natuwa siya at naisip na sa napakataas na antas ng cultivation, tiyak na tutulungan siya ni Master Feng na i-connecta ang kanyang braso ng perpekto. Uncle Feng, maawa ka at tulungan mo akong pagalingin ang nabali kong braso. Magpapasalamat si Meng Yu. Sabi ni Ku Meng Yu. Hehe, masyadong magalang si pamangkin. Ang iyong Panginoon, Old Poison, at ako ay magkaibigan sa loob ng libu-libong taon. Huwag kang mag-alala, tiyak na bibigyan ka ni Uncle Feng ng perpektong braso nang walang anumang sekwela. Ngumiti si Old Ghost Feng at tinitigan si Ku Meng Yu. Sa sandaling ito, naramdaman ni Lu Yanji ang tingin sa mga mata ni Old Ghost Feng at agad na sumimangot, ngunit siya ay isang junior at walang masabi. Naiisip lang niya na ang Tio Feng na ito ay ganoon lang. Sa sandaling ito, tumingin si Old Ghost Feng kay Master Yuan at sinabing, Old Poison, humanap ako ng kwarto para idugtong ang putol na braso para sa aking pamangkin na si Meng Yu. Hindi ba ito maaaring konektado dito? Tumingin si Master Yuan kay Old Ghost Feng at kumunat ang noo. Natural na alam niya kung ano ang ginagawa ni Old Ghost Feng at kung ano ang gagawin niya sa pamamagitan ng pagpapababa ng kanyang pinakamatandang disipulo, kaya agad siyang nalungkot. Hehe, kung gusto ng matandang laso na ikabit ng husto ang putol na braso ng pamangkin ko, magagastos ito. Kailangan kong gumawa ng malalaking sakripisyo. Kailangan ko siyang tretuhin mag-isa at hindi ko hahayaang may mang-istorbo sa kanya. Haha, ang mga salita ni Feng Laogui ay parang kakaiba. Ngunit si Yuan Xianxi lang ang nakaintindi na si Feng Laogui ay nagpaparamdam sa kanya, o nagbabala sa kanya. May misteryo sa kanyang mga salita. Alam na alam ni Yuan Xianxi kung ano ang kahihinatnan kung ang kanyang panganay na alagad na si Ku Meng Yu ay iiwan ni Feng Laogui na mag-isa, ngunit sa pag-iisip ng kasunduan sa pagitan nila ni Feng Laogui, si Yuan Xianxi ay bamantong hininga sa kanyang puso, kalimutan mo na ito. Kung gayon, sige, Meng Yu, makipagtulungan sa iyong tiyuhin Feng, at hayaan. Hayaan mong ikabit ng mabuti ng iyong tiyuhin Feng ang iyong putol na braso, upang maiwasan ang anumang mga sumunod na pangyayari. Inutusan ni Yuan Xianxi ang kanyang pinakamatandang disipulo na si Ku Meng Yu. Gayunpaman, hindi narinig ni Ku Meng Yu ang kakaiba sa mga salita ng kanyang amo na si Yuan Xianxi. Narinig na lamang niya na hiniling ng kanyang amo na makipagtulungan kay Tito Feng at hayaang muling ikabit ni Tito Feng ang kanyang putol na braso. Ang belang braso na muling ikinabit ng master na medikal na monghe ay hindi makakaapekto sa kanyang paglilinang sa hinaharap, at labis na inaalagaan ito ni Ku Meng Yu. Kaya tuwang-tuwa siya at nangakong makikipagtulungan kay Master Feng para gamutin ang putol na braso. Gayunpaman, hindi niya alam na naibenta na siya ng kanyang amo, si Master Yuan Xian, kaya nabaluktot ang puso ni Ku Meng Yu at sinisi niya ang lahat ng krimen kay Yang Yiu, na talagang nagdulot ng maraming problema kay Yang Yiu. Kabanata 1180 ang soliloquy ni Master Yuan. Dinala ni Ku Meng Yu si Feng Laogui sa isa pang silid na may malaking kagalakan upang gamutin ang belang braso. Si Yuan Xianxi, Lu Yanji at Mu Wenxiang na lang ang naiwan sa kwarto. Parehong kinakabahan sina Mu Wenxiang at Lu Yanji dahil kaharap na niya si Yuan Xianxi, kaya wala siyang napansin, pero iba ang napansin ni Lu Yanji. Dalawang beses niyang nakita na tumingin si Uncle Feng kay Senior Sister Ku Meng Yu ng medyo malaswang tingin, at medyo kakaiba ang mukha ng kanyang amo. Gusto niyang tanungin ang kanyang amo, ngunit si Mu Wenxiang, isang tagalabas, ay nagpigil. Sa sandaling ito, halo-halong emosyon ang naramdaman ni Yuan Xianxi. Alam niyang malinaw kung ano ang kahihinatnan kung ang kanyang apprentice ay sumunod kay Feng Laogui, ngunit para sa kanyang sariling kapakanan, pinili niyang pumayag.
Ibinaling ang kanyang ulo upang tingnan ang kanyang munting apprentice, kumikinang ang mga mata ni Lu Yanji, at muling naging matatag ang kanyang puso. Tumingin siya kay Mu Wenxiang at sinabing, ikaw ba ay mula sa Chamber of Commerce's Inspection Hall? Mabilis na sumagot si Mu Wenxiang, sa pag-uulat sa Elder, ako ang pinuno ng ikasyam na koponan ng Chamber of Commerce's Inspection Hall. Ang bagay ngayon ay pabaya ko rin. Hindi dapat ako pumayag kay Lu Haitang na pasakayin si Yang Yian sa spaceship ng Chamber of Commerce namin, na nagpahiya kay Tita Mengyu at sa Elder. Nandito ako para humingi ng tawad. Habang nagsasalita, yumuko si Mu Wenxiang ng 90 degrees. Tumingin si Yuan Xianxie kay Mu Wenxiang at sinabing, kaya itong si Yang Yian ay nakasakay sa barko sa pamamagitan ng inyong relasyon. Pupunta ba siya sa Milky Way, sa Taihuang Star Sea? Tama, Elder, itong Yang Yian ay ipinakilala ng may-ari ng Xingchen Restaurant sa Xingchen City. Sa totoo lang, hindi ko siya kilala. Inipon ko na lang ang mga Spirit Stone ayon sa convention at hinayaan ko siyang pumunta sa Milky Way ng magkasama. Patawarin mo ako. Natakot si Mu Wenxiang na magalit sa kanya si Yuan Xianxie, kaya naitulak na lang niya ang ulo ni Lu Haitang. Lu Haitang. Siya ba ang disipulo ni Elder Juqing? Narinig ni Yuan Xianxie ang pangalan ni Lu Haitang, dahil sa mga disipulo ng nag-iisang babaeng elder sa siyam na elder ng Sun, Moon and Stars Chamber of Commerce, mayroong isang disipulo na nagngangalang Lu Haitang, kaya nagkaroon ng impresyon si Yuan Xianxie sa kanya. Tama iyan. Sagot ni Mu Wenxiang. Well, alam ko. Hindi kita sinisisi sa oras na ito. Bumaba at bigyang pansin itong Yang Yiyo. Hindi ba siya nagde-detox ng kanyang mount? Humayo ka at tingnan mo kung ano ang gagamitin niya, at itala mo sa isang batong imahen at ibalik mo sa akin. Inutusan ni Yuan Xianxie si Mu Wenxiang. Para kay Yuan Xianxie, hindi na mahalaga kung paano nakasakay si Yang Yiyo sa spaceship. Ang mahalaga ay kailangan lang niyang malaman na bumalik si Yang Yiyo sa Taihuang Star Sea. Ano? Kailangan niyang ilabas ang kanyang galit at ibalik ang kanyang mukha. Siya ay hindi kailanman naagrabyado bilang isang ikatlong antas sa ilalim ng lupa, ngunit dito, lalo na sa sasakyang pangkalawakan ng kanyang sariling kamara ng komersyo, talagang hindi siya nang ahas na gumawa ng anuman kay Yang Yiyo. Hindi lamang sa sasakyang pangkalawakan, kundi maging saan man sa mundo ng paglilinang, dahil alam ni Yuan Xianxie ang katakutan ng Changsheng Palace. Kung si Yang Yiyo ay isang disipulo ng Changsheng Palace, at pinatay niya si Yang Yiyo, kahit na hindi niya nakitang pinatay niya si Yang Yiyo, gamit ang paraan ng Changsheng Palace, magiging madaling malaman na siya iyon, kaya hindi nang ahas si Yuan Xianxie na makipagsapalaran. Ngayong alam na natin na ang layunin ni Yang Yiyo ay pumunta sa Taihuang, magiging mas madali na ito. Kung napatay si Yang Yiyo sa Taihuang, hindi malalaman ng Changsheng Palace. Nakahinga si Mu Wenxiang nang marinig niya ang mga salita ni Yuan Xianxie. Sa wakas, hindi siya pinanagutan. Nagmamadali niyang inutusan siyang pumunta at i-record si Yang Yiyo na nagde-detox sa espiritong hayop. Interesado rin siyang panuurin ito. Pagkaalis ni Mu Wenxiang, sa wakas ay hindi napigilan ni Lu Yanji na magtanong, Guro. Bakit nakikita ko na tinitingnan ni Master Feng si Senior Sister? Napakasama, magkakaroon ba ng anumang problema? Gustong sabihin ni Lu Yanji na si Feng Laogui ay tumingin kay Senior Sister na may masamang tingin, ngunit kung tutuusin, siya ay isang babae, kaya hindi niya ito direktang sinabi. Nang marinig ni Master Yuan ang kanyang batang disipulo na nagsalita, ang kahihiyan ay sumilay sa kanyang mga mata. Alam niya na ang batang disipulong ito ay napakatalino at natatakot na baka may mapansin siya, ngunit pinagmamasdan pa rin niya ito pagkatapos ng lahat. Umubo siya para pagtakpan ang kanyang kahihiyan, kusa niyang pinatigas ang kanyang mukha at pinagalitan sa malalim na boses, How dare you? Mabuting kaibigan ko si Feng Laogui. Siya ay isang maliit na sira-sira, at walang mali sa kanya. Tsaka, gagamutin niya ang putol na braso ng senior mo. Bilang isang junior, paano mo maaayos ang koponan ng random? Kung hindi dahil sa pagloloko mo at ni Mengyu sa pagkakataong ito, mapuputol kaya ang isang braso niya ni Yang Yiyo. Huwag gumawa ng mga random na hula sa hinaharap, maunawaan. Hindi napigilan ni Lu Yanji na sumagot, Guro, sa tuwing pinipilit ako ng aking nakatatandang kapatid na babae na hilahin ako sa kompetisyon para gumamit ng lason. Hindi ako nagloko. Tsaka, nakikita ko si Feng. Shut up, gusto mo pang magsalita. Magpapatuloy na sana si Lu Yanji, ngunit naantala ni Master Yuan. Sa pagkakataong ito, mas seryoso ang kanyang tono, na nagpang-inig kay Lu Yanji at sa sobrang takot ay hindi na siya naglakas loob na magsalita. Nakita ni Master Yuan na ang kanyang batang disipulong si Lu Yanji ay tumigil sa pagsasalita, huminga ng malalim at sinabi sa mas mahinang tono, ikaw ang pinakamahalagang disipulo ng guro, at ikaw ay ipinanganak na may katawan ng masamang lason. Sa hinaharap, hindi mo dapat sundin ang iyong nakatatandang kapatid na babae para manggulo. Sanayin ang paraan ng pagsasanay sa pag-atake ng lason na itinuro ng Master.
Sa hinaharap, tiyak na magiging henerasyon ka ng mga walang kamatayang lason. Ang katawan ng kasamaan ay natatangi sa mundo. Huwag mag-aksaya ng oras sa ibang mga bagay na walang kabuluhan. Ikaw ay darating sa Milky Way sa loob ng ilang araw. Pagkatapos ay papasok ka sa Taiwan Star Sea para magsanay. Dapat mong isagawa ang katawan ng masamang lason hanggang sa ika-9 na antas. Naiintindihan mo ba? Alam ng alagad, susundin ko ang mga turo ng guro. Hindi sineseryoso ni Luyanji ang sinabi ng master. Napapikit na ang kanyang mga tainga nang hilingin sa kanya ng kanyang amo, si Master Yuan, na isagawa ang katawan ng masamang lason. Ngayon ang kanyang katawan ng masamang lason ay naisagawa na sa ika-8 antas at malapit nang makapasok sa ika-9 na antas ng Mahayana. Ito rin ang layunin na pinaghirapan niya mula nang tanggapin siya ng Master bilang isang disipulo, at ito rin ang inaasahan ng Master na si Master Yuan. Sa mga salita ng kanyang Panginoon, si Yuan Xianxi, siya lamang ang nag-iisa sa mundo na may katawan ng sakuna. Siya ay isang likas na nakakalason na katawan at natural na immune sa mga lason ng mundo. Sa makatuwid, siya ay may walang limitasyong potensyal sa pagsasanay ng lason. Kapag ang katawan ng lason ng sakuna ay umabot sa mahusay na kasakdalan, kahit na ang mga immortal ay maaaring makalason hanggang sa kamatayan. Nakakatakot talaga. Upang hayaan siyang magpatuloy sa pag-evolve ng kanyang katawan ng disaster poison, ginawa rin ng kanyang amo, si Yuan Xianxi, ang lahat ng kanyang makakaya upang tulungan siya. Ito rin ang dahilan kung bakit naiinggit sa kanya ang kanyang nakatatandang kapatid na si Kunong Yu at iba pang kapwa-disipulo. Ngunit iginagalang ni Luyanji ang kanyang Panginoon sa kanyang puso, dahil ang kanyang Panginoon, si Yuan Xianxi, ay talagang masyadong nagtatangi sa kanya at ipinasa sa kanya ang lahat ng sekreto. Sige, bumaba ka na at mag-practice. Huwag pansinin ang ibang mga bagay na walang kabuluhan. Pagdating mo sa Milky Way, maaari mo itong ayusin para sa Master. Manatili sa pag-iisa sa iyong silid sa susunod na mga araw at huwag lumabas. Diretsahang tinanong ni Yuan Xianxi si Luyanji na bumaba at umatras. Oo, sumusunod ang alagad sa iyong utos. Matapos panoorin ang kanyang disipulong si Luyanji na umalis, ang mga mata ni Master Yuan ay kumislap ng may kinang, at siya ay bumulong sa kanyang sarili na may apoy, malapit na, malapit na. Kapag ang iyong katawan ng kasamaan at lason ay umabot sa Mahayana, ito na ang panahon para sa iyong Panginoon na malampasan ang ika-4 na kapahamakan ng nagkalat na walang kamatayan. Inilaan ko ang lahat ng aking pagsisikap na linangin ka sa loob ng 500 taon, at sa wakas ay nakakita ako ng pag-asa. Ito ay isang maluwalhating panahon upang maging isang nakakalat na walang kamatayan, ngunit sino ang makakaalam na ang kapahamakan ng mga nakakalat na walang kamatayan bawat 1,000 taon ay ang pintuan ng impyerno ng paulit-ulit. Ako, si Yuan Chenhuan, ay nagsagawa ng Taoismo sa loob ng 4,800 taon. Hindi madaling maabot ang kaharian ng ika-3 antas ng daigdig na immortal ngayon. Malapit ko nang harapin ang ika-4 na kalamidad. Nang nagkalat na walang kamatayan. Wala akong paraan at isa lang ang pagkakataon. Paano ako magiging handa na mamatay? Yanji, hindi madali para sa iyong master na hanapin ka mula sa karamihan. Ang iyong likas na katawan ng kasamaan at lason ang magiging pag-asa mo upang madaig ang kapahamakan. Isisi ito sa kapalaran. Sino ang gumawa sa iyo ng katawan ng kasamaan at lason? Paunti-unting lumiit ang ungol ni Master Yuan. Gayunpaman, habang kinakausap ni Yuan Xianxi ang kanyang sarili, biglang idinilat ni Yang Yiyo ang kanyang mga mata sa deck ng spaceship. Hinamak niya si Yuan Xianxi dahil narinig niya lang na kinakausap ni Yuan Xianxi ang sarili niya. Noong una, sinusubukan niyang maghanap ng paraan para ma-detoxify ang 5 Elements Beast. Matapos malason ni Kunong Yu ang 5 Elements Beast, tiningnan ni Yang Yiyo na ang mga demonyong kaluluwa ng 5 Elements Beasts ay lahat ay naglalaman ng mga lason. Makakahanap lang siya ng paraan para ma-detoxify ang 5 Elements Beast sa tulong ng sarili niyang kapangyarihang Yuan Shen. Tungkol naman sa, nang marinig si Yuan Xianxi na kausap ang sarili, nagkataon lang. Isa rin itong mahiwagang kapangyarihan na natuklasan ni Yang Yiyo pagkatapos ng kombinasyon ng Black Lotus Space at Yuan Shen. Ang demonyong kaluluwa ng 5 Elements Beast ay Nalason. Dahil sa pagmamadali ng oras, naisip ni Yang Yiyo ang kahangahangang paggamit ng Black Lotus Space upang makuha ang mga kaluluwa at ang epekto na ang oras ng Black Lotus Space ay 1,000 beses kaysa sa labas ng mundo. Naisip niyang dalhin ang demonyong kaluluwa ng 5 Elements Beast sa Black Lotus Space para gamutin, para magkaroon siya ng maraming oras sa Black Lotus Space. Gayunpaman, pagkatapos na ilabas ni Yang Yiyan ang kanyang espiritual na kamalayan sa Black Lotus Space, hindi niya sinasadyang natuklasan ang isa pang nakakagulat na lihim. Naisip niya na kung tutuusin, mapanganib na pumasok sa Black Lotus Space sa publiko sa deck ng spaceship. Bagamat sinabi ng matabang lalaki na nagngangalang Yan Chong na paprotektahan siya, nag-aalala pa rin siya.
Kaya sa Black Lotus Space, naisip ni Yang Yian kung magagawa ba niya ang dalawang bagay sa parehong oras. Dahil dito, narinig niya ang isang hindi inaasahang boses. End of this chapter. Abangan ang susunod na kabanata.